Invincible Divine Sword 1791 hanggang 1800. Dahil ang mga mata ng lahat ay naaakit kay Yang Xiaotian, walang nakapansin sa pagdating ni Teng Yi at ng iba pa saglit. Pagkarating ni Teng Yi at ng iba pa, naakit din sila ni Yang Xiaotian. Nang makita nila ang sumisikat na liwanag ng 15 puso ng espada sa dibdib ni Yang Xiaotian, tumitig din si Teng Yi at ang iba pa. 15 puso ng espada. Nakakita na sila ng 14 na puso ng espada at maging ng 14 na mutant na puso ng espada, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng 15 puso ng espada. Din, ang matanda na nanguna sa pagtatasa ay ang unang nakatuklas kay Teng Yi at sa iba pa, at nagmamadaling sumaludo ng may paggalang. Din, nagulat ang lahat at yumuko kay Teng Yi. Tumanggo si Teng Yi sa lahat, inalis ang lahat sa seremonya, at tinanong ang namumunong elder tungkol sa ilang bagay tungkol sa pag-activate ni Yang Xiaotian sa Sword Monument. Bagaman narinig niya ang ilang bagay bago dumating at kilala niya ang ilan sa mga iyon, gusto pa rin niyang marinig ng personal ang namumunong elder. Nang marinig nila na sa wakas ay ginamit ni Yang Xiaotian ang 11 banal na katawan na lumalaban sa langit para i-activate ang kapangyarihan ng espada para i-activate ang 100 Sword Monument, nagulat ang lahat ng senior executive ng Hongmeng Academy. Kung babalik ang ninuno at malaman na ang batang dekano ay may 11 banal na katawan na lumalaban sa langit at nakapagsanay ng 104 na makalangit na kasanayan sa espada, natatakot akong matutuwa siya. Biglang sinabi ni Chen Ji, ang master ng Mission Hall, na may luha sa kanyang mga mata. Ito ay mga luha ng kagalakan, luha ng kaligayahan. Napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian na nabinyagan ng sword steel na may iba't ibang ekspresyon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Xiaotian ay bininyagan pa rin ng sword steel. Sa paghusga sa sitwasyon, ang bautismo ng espada na ito ay hindi matatapos sa maikling panahon. Sinabi ni Teng Yi sa namumunong elder, maghintay hanggang matapos ang batang dekano sa pagbibinyag sa espada, kunin mo ang batang dekano upang kunin ang card ng pagkakakilanlan at damit ng pagkakakilanlan, at pagkatapos ay dalhin ang batang dekano upang makita ako. At saka, walang makakaabala sa batang dekano habang tinatanggap niya ang bautismo ng espada. Nang marinig ni Teng Yi na tinawag siyang batang dekano, ang elder na namumuno sa pagtatasa ay nagulat at mabilis na tumugon ng may paggalang, huwag kang mag-alala, Din, tiyak na hindi ko hahayaang may manggulo sa batang dekano. Tumanggo si Teng Yi, sumulyap kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay lumipad palayo sa eksena kasama ang mga senior executive ng Hongmeng Academy. Pagkaalis ni Teng Yi, isang malaking bilang ng mga tropa ng Hongmeng Academy ang pumasok at mahigpit na binantayan ng plaza upang maiwasan ang sinuman na makagambala kay Yang Xiaotian. Ang Sword Steel Sword Chi Baptism ay tumagal ng isang buong araw at gabi. Natapos ito sa ikalawang araw. Nang makitang ganap na tinanggap ni Yang Xiaotian ang Sword Steel Sword Chi Baptism, ang namumunong elder na naghihintay sa tabi niya ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, dahil sa mga dahilan ni Yang Xiaotian, hindi makuha ni Hu Mingyo, Chen Hai at iba pa ang pagtatasa, kaya maaari na lamang nilang hintayin ang unang bahagi ng susunod na buwan upang kunin ang pagtatasa. Batang Din, nang makitang natapos na ni Yang Xiaotian ang Sword Chi Baptism, ang namumunong elder ay nagmadaling pasulong at ikinulong ang kanyang mga kamao kay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay medyo hindi sanay na marinig ang namumunong elder na tinatawag siyang Yang Din. Yang Din, ihahatid na kita para kunin ang iyong ID card at identity robe. Nagpatuloy ang namumunong elder. Okay, sinabi ni Yang Xiaotian, salamat. Na-flatter ang namumunong elder nang marinig niya ito, at mabilis na nakipagkamay at sinabing, dapat nga. Hiniling ni Yang Xiaotian kay Lao Lu na bumalik sa mansyon upang hintayin siya, at pagkatapos ay lumipad sa Hongmeng College kasama ang namumunong elder. Ang Hongmeng College ay hindi malayo sa Hongmeng City. Wala pang kalahating oras ay nakarating na ang dalawa sa kolehiyo. Ang punong tanggapan ay natural na napakaganda. Mula sa malayo, ang mga bundok ay umaalon, ang mga palasyo ay magkakagrupo, at ang mga espiritong hayop ay magkakagrupo. Kahit sa labas ng gate ng bundok, mararamdaman mo ang napakayaman na banal na espiritu sa loob. Si Yang Xiaotian ay nasa cave number 1 ng Chunwo branch noon. Malakas ang banal na espiritu, ngunit kumpara sa banal na espiritu sa tarangkahan ng bundok sa harap niya, ito ay tila masyadong manipis. Batang Din, pakiusap. Pagkatapos ng maikling paghinto, dinala ng namumunong elder si Yang Xiaotian sa gate ng bundok. Nakita ng mga alagad na nagpapatrolya sa tarangkahan ng bundok na iyon ang namumunong matanda at nagmamadaling bumati ng may paggalang. Pagkaalis ni Yang Xiaotian at ng namumunong elder, nagsimulang mag-usap ang mga disipulo sa mahinang boses. Si Yang Xiaotian iyon. Hush! He is now the young dean of our headquarters. Hindi natin siya direktang matatawag na young dean. Narinig ko na ang punong hallmaster ay nagpasabog ng isang malaking butas sa kanyang palasyo kahapon. Orihinal, ang punong hallmaster ay inaasahang mamamahala sa Hongmeng College, at ngayon ay isang batang din ang biglang lumitaw. Walang sino man ang makakaramdam ng saya. Ang punong tanggapan ng Hongmeng College ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Yang Xiaotian. Matapos makapasok, si Yang Xiaotian ay tila pumasok sa isang malawak na mundo. May mga martial arts arena sa mga burol ng ilang bundok, at maraming mga alagad ang nakikipagkompetensya at nakikipag-sparring sa martial arts arenas.
Nang dinala ng presiding elder si Yang Xiaotian sa mission hall para tanggapin ang kanyang identity card at identity robe, biglang may lumipad na dalawang tao mula sa malayo. Wui Kui Fei Contenti Anim Yi Sham Yi Shuiba. Nang makitang dumarating ang mga tao, napakunot ang noo ng namumunong elder. Ang mga taong darating ay sina Wang Hailong at Xi Ying. Halatang papunta ang dalawa para kay Yang Xiaotian. Sa isang kisap mata, lumapit ang dalawa kay Yang Xiaotian. Kilalanin sina Grand Elder Wang at Grand Elder Xi. Ang namumunong matanda ay yumuko sa kanilang dalawa nang hindi gumagalang. Hindi pinansin ni Wang Hailong ang namumunong elder. Tumingin siya kay Yang Xiaotian at nakangiting sinabi, "Ikaw ba si Yang Xiaotian?" Hindi naiwasang sabihin ng namumunong elder, Grand Elder Wang, ito ang batang dekano ng ating punong tanggapan. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Wang Hailong at sinabing, "Naaalala ko ang mga patakaran ng Hongmeng College, tanging ang mga sumamba sa rebulto ng ninuno at nagsagawa ng seremonya ang maaaring maging batang dekano." Natigilan ang namumunong matanda. Ayon sa mga patakaran, ito ang kaso. Yang Xiaotian. Tinatawagan ni Wang Hailong si Yang Xiaotian sa lahat ng oras. Nang magpapatuloy na sana siya, sinabi ni Yang Xiaotian sa namumunong elder, "Elder Yan, hindi mo ba ako dadalhin sa mission hall?" Tara na. Natigilan si Elder Yan, pagkatapos ay tumugon, "Oo, batang din." Pagkatapos ay dinala niya si Yang Xiaotian para lumipad sa mission hall. Natigilan si Wang Hailong. Tumingin siya kay Yang Xiaotian na paalis na, nakakuyom ang kanyang mga kamao, at may intensyong pagpatay sa kanyang mga mata. Tumingin din si Xi Ying kay Yang Xiaotian na aalis na may malamig na mukha. Itong Yang Xiaotian, talagang iniisip niya na siya na ngayon ang Yang Din. Malungkot ang mukha ni Wang Hai. Bilang isang disipulo ng punong-puno ng bulwagan, hindi siya kailanman pinapansin ng ganito. Ngumisi siya, hindi sigurado kung siya ang Yang Din. Tanging ang mga sumamba sa rebulto ng ninuno at nagdaos ng isang engranding seremonya ang maaaring maging Yang Din, ngunit hindi tiyak kung si Yang Xiaotian ay maaaring magdaos ng isang engranding seremonya. Matapos ilabas ng namumunong elder si Yang Xiaotian at kumpirmahin na hindi naabutan ni Wang Hailong, halatang gamaan ang loob niya. Sinabi niya kay Yang Xiaotian, "Yang Din, ang isa ngayon ay si Wang Hailong, ang direktang disipulo ng punong hallmaster na si Li, at ang isa pa ay si Xi Ying, ang direktang disipulo ng deputy hallmaster na si Chen ng Mission Hall." "Oh, ang mga disipulo ni Li Yao at Chen Yingsheng." Sabi ni Yang Xiaotian. Kung tutuusin, kahit hindi sabihin ng namumunong matanda ay nahulaan na niya ito, kung hindi ay hindi na lang niya pinansin ang dalawa. "Oo, sila na." Ipinaalala ng namumunong elder, "Yang Din, kailangan mong mag-ingat sa dalawa." Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang namumunong elder at ngumiti, "Okay, alam ko." Pagkatapos ay sinabi niya, "Elder Yan, pagkatapos matanggap ang card ng pagkakakilanlan, ako ang batang dekano, maaari ba akong pumasok sa Chilean Mountain?" Ang pag-aayos ng Kaiyuan Sword ay nauugnay sa Kaiyuan Light Spaceship, kaya nais ni Yang Xiaotian na ayusin ang Kaiyuan Sword sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, ang namumunong elder ay nag-alinlangan at sinabi, "Natatakot ako na hindi pa ito posible. Kakailanganin ang isang engranding seremonya bago ito magawa." Tapos sabi niya, "I'll take you to see the Dean later. You can ask the Dean." Tumango si Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yang Xiaotian at ang namumunong elder sa mission hall. Nang dinala ng namumunong elder si Yang Xiaotian sa counter ng mission hall para kunin ang identity card at identity robe ni Yang Xiaotian, ang mission hall elder na si Xiao Qiang ay nagsabi ng paumanhin, "Hindi namin alam na kukunin mo ang identity card at robe ng ganoon kaga. Ang identity card at robe ay hindi pa nagagawa. Ang bawat card ng pagkakakilanlan at bawat damit ay natatangi, kaya kapag may bagong alagad na sumali, ang mission hall ang gagawa para sa kanya." Hindi pa ginawa. Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian ang kabilang partido. Inaabot siya ng isang araw upang maisaaktibo ang lahat ng mga sword tablet at matanggap ang binyag ng sword energy. Kung ang kabilang partido ay nais na gawin ito sa araw na ito, matagal na niya itong nagawa. Maliban kung sadyang hindi nakarating ang kabilang partido. Oo, hindi pa nagagawa. Mahinahong ngumiti si Elder Xiao Qiang kay Yang Xiaotian. "Alam mo pupunta kami ngayon para kolektahin ito, gaano katagal bago ito?" Tanong ni Yang Xiaotian. Sa pangkalahatan, tumatagal lamang ng 1 o 2 oras upang makagawa ng mga card ng pagkakakilanlan at mga damit ng pagkakakilanlan. Ngumiti si Elder Xiao Qiang at sinabi, "Sa kasamaang palad, ang banal na bato ng liwanag para sa paggawa ng mga card ng pagkakakilanlan ay naubos na, kaya kailangan nating hintayin na may hatid ang susunod na batch ng banal na bato ng liwanag bago natin ito magawa." Naubos na. Ngumisi si Yang Xiaotian, "Gaano katagal bago may hatid ang susunod na batch ng Holy Stone of Light?" Dahil madalas may mga bagong alagad na sumasali sa punong tanggapan, ang mga materyales ng banal na bato ng liwanag para sa paggawa ng mga card ng pagkakakilanlan ay inihanda sa sapat na dami, at imposibleng maubos ang mga ito. Ngunit nang dumating si Yang Xiaotian upang kunin ang identity card, naubos na ang mga materyales. Hindi namin alam kung kailan ihahatid, kailangan mong pumunta sa purchasing hall para magtanong." Kalmado pa ring ngumiti si Elder Xiao Qiang. Nagdilim ang mukha ng namumunong elder, "Xiao Qiang, huwag mo kaming lokohin. Mayroon pa kaming materyal ng banal na bato ng liwanag ilang araw na ang nakalipas.
Ngumiti si Xiao Qiang at sinabing, okay lang ito, ilang araw na ang nakalipas, ngunit naubos na ito kahapon. Ipinaliwanag din niya na wala ang mga identity card ng ilang inner disciples at kailangang gawing muli. Naubos ang mga ito kahapon. Kaya lang, nagkataon lang ang lahat. Kung pupunta si Yang Xiaotian sa purchasing hall mamaya, natatakot ako na ang mga tao sa purchasing hall ay gagamit ng iba pang problema para iwasan si Yang Xiaotian. Walang alinlangan, ito ang lahat ng pakulo ni Liao sa likod ng mga eksena. Puntahan muna natin si Dean. Sinabi ni Yang Xiaotian sa namumunong elder, kakausapin ko ang Dean mamaya kung kailan magagawa ang aking identity card at identity battle robe. Nagbago ang mukha ni Xiao Qiang, ngunit agad siyang nakabawi at ngumiti. Huwag kang mag-alala, dapat ay makakarating na kayong dalawa bago ang susunod na buwan. Simula pa lang ng buwan ngayon. Bago ang susunod na buwan, nangangahulugan iyon na kailangang maghintay si Yang Xiaotian ng halos isang buwan. Hindi na nakipagtalo si Yang Xiaotian sa kabilang partido, at pagkatapos ay lumipad palayo kasama ang namumunong elder at pumunta sa palasyo ng kuweba ni Teng Yi. Sa oras na ito, tinatalakay ni Teng Yi si Liao at isang grupo ng mga senior executive tungkol sa pagsamba ni Yang Xiaotian sa rebulto ng ninuno at pagdaraos ng isang engranding seremonya. Ang ibig sabihin ni Teng Yi ay tinanggap na ni Yang Xiaotian ang binyag ng sword energy at maaaring samamba sa rebulto ng ninuno at magdaos ng isang engranding seremonya bukas. Sinabi ni Liao, kapatid, si Yang Xiaotian ang ating batang dekano, at hindi tayo maaaring magmadali o maging pabaya sa kanyang seremonya ng pagsamba sa rebulto ng ninuno. At wala si Master, dapat ba nating abisuhan si Master at hintayin na bumalik si Master bago ito hawakan? Walang alinlangan, sinadya ni Liao na hintayin ang Hongmeng Daoist na bumalik bago ito hawakan. Kung hindi babalik si Hongmeng Daoist isang araw, hindi maaaring magdaos si Yang Xiaotian ng isang engranding seremonya ng pagsamba sa rebulto ng ninuno. Tama ang sinabi ng punong bulwagan master, ang seremonya ng batang dekano na sumasamba sa rebulto ng ninuno ay hindi maaaring madaliin o pabaya, kailangan nating hintayin ang pagbabalik ng ninuno bago ito idaos, at kailangan nating pumili ng isang mapalad na araw. Deng Cheng, ang master ng refining hall, echoed. Malinaw, tumayo si Deng Cheng sa gilid ni Liao. Agad na sinabi ni Chen Ji, ang master ng mission hall, bagaman ang seremonya ng batang dekano na sumasamba sa rebulto ng ninuno ay hindi maaaring madaliin o palpak, kung ang ninuno ay hindi makontak, hindi ito maaaring ipagpaliban magpakailanman, hindi ba? I agree with the Dean, and it will be held tomorrow. Bukas ay isang magandang araw. Ang Dragonstone Emperor ang naging emperador sa araw na ito. Siyempre, maaari nating hawakan muli kapag bumalik ang ninuno. Si Chen Yingsheng, ang Deputy Master ng Mission Hall, ay nagsabi, paano gaganapin ng 2 beses ang seremonya ng pagsamba sa rebulto ng ninuno? Sa tingin ko rin ay mas ligtas na hawakan ito pagkatapos bumalik ang ninuno. Nagsalita rin ang iba pang matataas na opisyal at isang grupo ng mga ninuno. Ang ilan ay sumang-ayon na gaganapin ito bukas, at ang ilan ay naisip na dapat itong isagawa pagkatapos ng pagbabalik ng ninuno ni Hongmeng. Tumingin si Teng Yi sa maingay na mga tao, itinaas ang kanyang kamay, at hiniling sa lahat na huminahon. Sinabi ni Teng Yi, ang seremonya ay gaganapin bukas, at ito ay gaganapin muli kapag bumalik ang ninuno. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa 6, isa 9. Bago muling makapagsalita si Liao, nakipagkamay si Teng Yi at sinabing, naayos na. Nagdilim ang mukha ni Liao at naikuyom niya ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang sinabi sa huli. Sinabi ni Teng Yi kay Chen Ji, ang master ng Mission Hall, bukod dito, linisin ang Tianlong Peak at ibigay ito sa batang dekano. Napataas ang kilay ni Liao nang marinig niya ito. Ang Tianlong Peak ay isa sa mga taluktok na may pinakamatindi na banal na espiritu sa punong tanggapan. Noong nakaraan, ang kanyang disipulong si Wang Hailong ay gustong magtayo ng isang kuweba dito, ngunit hindi pumayag si Teng Yi. Ngayon, tumalikod ito at ibinigay kay Yang Xiaotian. Hindi napigilan ni Liao na sabihin, kapatid, si Yang Xiaotian ay nasa antas lamang ng isang santo. Sayang na ibigay sa kanya ang Tianlong Peak na ito bilang isang kuweba. Nakipagkamay si Teng Yi at sinabing, hindi sayang. Si Yang Xiaotian ay ang batang dekano ng Hongmeng Akademiko. Hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay at magsanay kasama ang ibang mga panlabas na disipulo, tama ba? Totoo iyon, ngunit ang akademya ay mayroon pa ring maraming mga taluktok, tulad ng Broken Sword Kick, na may magandang espiritual na enerhiya. Inirerekomenda ni Liao. Ang espiritual na enerhiya ng Broken Sword Kick ay mabuti, ngunit ang mga kakaibang bagay ay nangyayari paminsan-minsan, kaya ang Broken Sword Kick ay walang laman. Sumulyap si Teng Yi kay Liao, pinutol si Chen Yingsheng at ang iba pa na magsasalita na sana, at sinabing, okay, pumunta tayo sa Tianlong Peak. Hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang tono. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Chen Ji na magtayo ng kuweba para kay Yang Xiaotian sa loob ng isang araw. Kinausap ni Teng Yi ang lahat tungkol sa seremonya bukas at umalis. Si Chen Ji at maraming senior executive ay sumunod din kay Teng Yi at umalis. Sa huli, si Liao at Chen Yingsheng na lang ang natira. Tiningnan ni Liao si Teng Yi at ang iba pa na umalis, ang kanyang mukha ay pangit, at ang hangarin sa pagpatay ay sumilay sa kanyang mga mata.
Sa Hongmeng College na ito, hanggat hindi siya naupo sa posisyon ng punong dekano, siya ay supilan ni Teng Yi. Tulad ng talakayan tungkol kay Yang Xiaotian ngayon, bagamat para sa lahat ang pag-usapan, ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay si Teng Yi pa rin. Sinabi ni Teng Yi kung ano ang gusto niya, at hindi niya ito turn para magdesisyon. Damn it! Lalong nagalit si Li Yao. Chief Hall Master, gusto ba namin ng ID card ni Yang Xiaotian? Nag-alinlangan si Chen Yingsheng ng Mission Hall. Ano bang pinagkakaguluhan mo? Sumigaw si Li Yao sa mahinang boses, kung wala ang banal na bato ng liwanag, gusto ba ni Teng Yi na magbago ka ng direkta? Nakita ni Chen Yingsheng ang galit ni Li Yao at hindi na nang ahas na magsalita pa. Pagkatapos ng isang paghinto, si Li Yao ay sumibak sa hangin at umalis. Si Chen Yingsheng at isang grupo ng mga master ay sumunod kay Li Yao at umalis. Bumalik sa kapayapaan ang bulwagan. Nang bumalik si Teng Yi sa kanyang kuweba, dumating lang si Yang Xiaotian at ang namumunong elder. Nang malaman niya na ang nakatatandang Xiao Qiang ng Mission Hall ay sadyang nagpapahirap kay Yang Xiaotian at hindi gumawa ng identity card at isang battle robe para kay Yang Xiaotian, galit na galit si Teng Yi at sinabi sa kanyang mga tauhan, hayaan si Xiao Qiang na gamulong dito, ngayon, kaagad. Hindi nagtagal, ang nakatatandang Xiao Qiang ng Mission Hall ay dumating sa kuweba ni Teng Yi na may maputlang mukha. Bukas ang araw ng seremonya ng Yangdin. Bago magdilim ngayon, kung hindi mo ginawa ang identity card at battle robe ng Yangdin para sa akin, makakaalis ka na dito. Malamig na sabi ni Teng Yi. Huwag ka nang maging matanda sa Mission Hall. Nagbago ang mukha ni Xiao Qiang, at sinabi niya bilang pagtatanggol, Din, ang banal na bato ng liwanag ay naubos kahapon. Ito ang iyong negosyo. Malamig na pinutol ni Teng Yi, kung walang banal na bato ng liwanag, gawin mo ito sa iyong sarili. Okay, maaari kang pumunta. Nag-alinlangan si Xiao Qiang, sa wakas ay yumuko at umalis. Nang bumalik si Li Yao sa kanyang kuweba, nakita niya ang kanyang disipulong si Wang Hailong na naghihintay sa kanya. Nabalitaan ni Wang Hailong ang tungkol sa cave house na itinayo para kay Yang Xiaotian sa Tianlong Peak. Nang makita niyang bumalik si Li Yao, nagreklamo siya kay Li Yao, Guru, nakagawa ako ng malaking kontribusyon sa Hongmeng College sa loob ng maraming taon. Dapat ay akin ang Tianlong Peak. Ngayon ay ibinigay ni Teng Yi ang Tianlong Peak kay Yang Xiaotian upang magtayo ng bahay sa kuweba. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Malinaw na sinusubukan niyang sugpuin ako at ikaw, Guru. Hindi na mahalaga kung sugpuin niya ako, pero ang susi ay pinipigilan ka rin niya, Master. Nenes din si Li Yao sa bagay na ito. Nang marinig niya ito ay mas lalo siyang nenes. Malamig niyang sinabi, hindi ba ang matandang si Teng Yi ay magtatayo ng bahay na kuweba para kay Yang Xiaotian sa Tianlong Peak? Kung gayon, gagawin kong bangungot ang Tianlong Peak para kay Yang Xiaotian. Natigilan si Wang Hailong at nag-alinlangan, Guru, pinaplano mo bang patayin si Yang Xiaotian sa Tianlong Peak? Gayunpaman, kung namatay si Yang Xiaotian sa Tianlong Peak, tiyak na ibabalik ni Teng Yi ang mundo. Sa oras na iyon, sila rin ay masusugatan. Siyempre hindi natin ito magagawa ng lantaran. Si Li Yao ay hindi masyadong mayabang. Kung tutusin, iba na ngayon ang pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian. Sino ang nangahas na gawin ito kay Yang Xiaotian sa Hongmeng College? Hindi ba hiniling ni Teng Yi kay Chen Ji na magtayo ng kuweba para kay Yang Xiaotian? Magagawa natin ito sa mga materyales para sa pagtatayo ng kuweba. Pagdating ng panahon, ipapalit ko sa mga tao ang napakaliit na bahagi ng mga materyales. Mula sa labas, walang makakakita ng kakaiba. At ang mga materyales na ito ay maglalaman ng hindi nakikitang mga lason. Kapag nagsasanay si Yang Xiaotian sa palasyo, ang mga hindi nakikitang lason na ito ay tatagos sa mga banal na ugat ni Yang Xiaotian, si Dantian at maging ang dagat ng kaluluwa kasama ang espiritu ng langit at lupa. Gayunpaman, ang mga hindi nakikitang lason na ito ay hindi agad magkakabisa. Baka makalipas ang 10 taon, kapag lumabas si Yang Xiaotian sa isang misyon, magkakabisa ang hindi nakikitang lason. Sa oras na iyon, walang mag-iisip na ito ay problema sa mga materyales ng palasyo ni Yang Xiaotian. Bukod dito, kapag namatay na si Yang Xiaotian, papalitan nila ang mga materyales sa palasyo pabalik. Gusto man ni Teng Yi na mag-imbestiga, hindi niya magawa. Sa araw na iyon, si Chen Ji, ang master ng Mission Hall, ay sinunod ang mga tagubilin ni Teng Yi at nagpatawag ng 10,000 disipulo upang itayo ang kuweba ni Yang Xiaotian. 10,000 disipulo ang nagsimulang magtrabaho, at makalipas ang kalahating araw, ang kuweba ni Yang Xiaotian na matatagpuan sa tuktok ng Tianlong Peak ay itinayo. At ang mga materyales na ginamit ay napakahusay, at ito ay ganap na itinayo ayon sa mga pamantayan ng kuweba ni Li Yao. Ayon sa mga regulasyon ng Hongmeng College, pagkatapos na si Yang Xiaotian ay naging batang dekano ng Hongmeng College, ang kanyang kapangyarihan at katayuan ay katumbas ng sapunong hallmaster na si Li Yao. Nang may tayo ang kuweba, hiniling ni Chen Ji sa namumunong elder na dalhin si Yang Xiaotian upang siyasatin ito. Nilaibot ni Yang Xiaotian ang kanyang bagong kuweba. Yang Din, kung hindi ka nasiyahan sa anumang lugar, hihilingin ko sa mga tao sa ibaba na pagbutihin ito. Ngumiti si Chen Ji kay Yang Xiaotian. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabi, Master Chen, magalang ka. Tuwang-tuwa ako sa kuweba. Salamat, Master Chen. Bagamat ang kuweba ay ginawa sa loob lamang ng kalahating araw, ito ay daan-daang beses na mas maganda kaysa sa mansyon na binili niya sa Hongmeng City.
Ngumiti si Chen Ji kay Yang Xiaotian at sinabing, trabaho ko ito. Masyadong magalang ang batang din. Hindi mo na kailangang maging magalang sa akin sa hinaharap. Kung mayroon man, hayaan mo lang akong gawin ito ng direkta. Salamat, Master Chen. Nakangiting sabi ni Yang Xiaotian. Nanatili si Chen Ji at ang namumunong elder, at nang makita nilang dumidilim na, nagpaalam sila at umalis. Bago dumilim, ipinadala rin ng elder ng mission hall na si Xiao Qiang ang ID card at battle robe ni Yang Xiaotian kay Yang Xiaotian. Salamat, Elder Xiao. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang ID card at battle robe at sinabi kay Xiao Qiang. Narinig ni Xiao Qiang ang nakatagong kahulugan ng Yang Xiaotian at pinilit na ngumiti, dapat nga. Pagkatapos ay ibinaba niya ang ID card at battle robe at nagpaalam at umalis. Pagkaalis ng kabilang partido, tiningnan ni Yang Xiaotian ang ID card at battle robe, at pagkatapos makumpirma na walang problema, inilagay niya ang mga ito. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Hindi nagtagal, ganap na madilim ang langit. Ngayong gabi, ang langit ay puno ng mga bituin. Sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng bituin, ang Tianlong Peak ay napakaganda. Medyo emosyonal si Yang Xiaotian. Mahigit 30 taon na siyang nasa Holy Realm. Ngayon ay pumasok siya sa Hongming College at naging batang dekano ng Hongming College. Sa wakas ay nakakuha siya ng isang foothold sa Holy Realm. Susunod, titipunin niya ang pinakamalakas na puso ng Dao. Bukas, kapag natapos na ang seremonya, pupunta siya sa Chilean Mountain upang hanapin ang kay Tian Divine Iron at tanggapin ang gawain ng paggantimpala sa Wanyu Holy Vein. Siyempre, pupunta rin siya sa Library Hall para basahin ang 7 lihim ng sagradong kasanayan na may hawak na espada. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yang Xiaotian sa pangunahing bulwagan ng Dangfu, umupo, at pinaandar ang 5-element sacred Buddha Ju, kaguluhan na nilalamon ang kalangitan, Hongmeng Shengang at iba pang mga ehersisyo. Biglang, ang umaalon na chi ng banal na espiritu ay umaalon patungo kay Yang Xiaotian. Kung paanong ang chi ng banal na espiritu ay sumugod patungo kay Yang Xiaotian, kabilang sa mga materyales sa isang sulok ng pangunahing bulwagan, naglabas din sila ng hindi nakikitang hangin. Habang bumubuhos ang chi ng banal na espiritong ito sa katawan ni Yang Xiaotian. Nang makitang gustong pumasok ng hindi nakikitang hangin na ito sa katawan ni Yang Xiaotian, biglang, sa katawan ni Yang Xiaotian, ang gintong apoy ay tumaas, na humaharang sa lahat ng hindi nakikitang gas na ito mula sa katawan ni Yang Xiaotian. Si Ding Ye iyon, nakikitang lason, sabi ni Ding Ye. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita at hindi niya maiwasang magkamali. Yung mga gamit ng palasyo. Sinabi ni Ding Ye na may lab-abo, may problema sa material ng palasyo. Pagkatapos nito, ang gintong apoy ng buong katawan ay tumaas ng husto, na sumasakop sa buong palasyo, at hindi nagtagal ay natagpuan ang napakaliit na bahagi ng material. Kakanyahan. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga material na ito sa kanyang harapan, lumubog ang kanyang mukha. Kung hindi siya si Ding Ye, hindi niya mahahanap na ang mga materyales na ito ay hindi madaling unawain na lason. Kapag ang hindi madaling unawain na lason ay pumasok sa katawan, ang mga kahihinatnan ay maaaring maisip. Sino ito? Chen Ji. Si Chen Ji ay isang madaling tao, at hindi niya dapat gawin ito sa mga materyales na ito. Kaya mayroon lamang liyaw. Sinasabi ko na sa din ngayon, sabi ni Yang Xiaotian. Hanggat madaling suriin, malalaman mo kaagad kung sino ang gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Yang Xiaotian kay Teng Yidangfo at nagsabi ng mali sa mga materyales ng palasyo. Pagkarinig pa lang niya ay agad siyang nagalit kaya nag-imbestiga ng maigi ang mga tao. Bago magbukang liwayway, kinuha ni Teng Yi ang ilang mga disipulo na nagnakaw ng mga materyales. Gayunpaman, kahit na paano tanungin ang mga disipulong ito, naiinggit sila sa kung paano sila nagseselos kay Yang Xiaotong at hindi sila tinuturuan ng iba. Kaugnay nito, inaasahan din ni Yang Xiaotian na hindi niya naisip na maaalis niya si Liao sa pamamagitan ng paghiram ng material ng palasyo. Gayunpaman, pagkatapos nito, tiyak na magsasama-sama si Liao. Marahil dahil sa pagpigil na ito, naging maayos ang seremonya ni Yang Xiaotian. Matapos isagawa ang seremonya, si Yang Xiaotian ay ang batang dekano ng Hongmeng College. Tumawa ang seremonya. Si Liao, ang dalawang amo ni Wang Hailong ay ngumiti, ngunit ngumiti ng mas pangit kaysa sa pagiyak. Pagkatapos ng seremonya, dumiretso si Yang Xiaotian sa task hall. Ang mga tumanggap kay Yang Xiaotian ay si Xiao Qiang pa rin, ang elder ng task hall. Nang makita ni Xiao Qiang ang pagdating ni Yang Xiaotian, hindi siya naging mahinahon sa huling pagkakataon. Tila medyo kinabahan siya at tumawa, Dean of the Young pala. Narinig ko na ang bulwagan ng gawain ay may gawain ng paggantimpala sa mga sagradong ugat. Tanong ni Yang Xiaotian. Nagulat si Xiao Qiang. Malinaw, hindi inaasahan na papalitan ni Yang Xiaotian ang misyon ng Wanyu Holy Pulse. Gusto lang niyang ipaalala sa misyon ni Yang Xiaotian ang sagradong pulso ni Wanyu, ngunit binawi niya itong muli nang dumating siya sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, kinuha niya ang task scroll, inilagay ito sa harap ni Yang Xiaotian, at tumawa, Din Yang, ito ang scroll ng sagradong misyon ng pulso. Din Yang, pakikumpirma kung gusto mong gawin ang gawain ito. Binuksan ni Yang Xiaotian ang task scroll at tumangala.
Nang makita ang nilalaman ng gawain ay ang manghuli ng mabangis na magic leader sa ipinagbabawal na lupain, sumimangot si Yang Xiaotian. Mas maaga, ang pagsubok na gawain ni Hu Fading ng Chunwu Academy ay ang manghuli ng 3,000 mabangis na diablo sa ipinagbabawal na lupain, at ang manghuli ng mabangis na demonyo sa lupain ng ipinagbabawal na salamangka, ito ay daan-daang beses na mas mapanganib kaysa sa pangangaso ng 3,000 mabangis na diablo. At ang nilalaman ng gawain ay hindi upang manghuli ng ordinaryong mamamatay tao na pinuno, ngunit upang manghuli ng pulang halimaw na buhok sa pinuno ng mabangis na demonyo. Ang pulang halimaw na ito ay ang pinakamakapangyarihan sa mabangis na magic head, na mas malakas kaysa sa iba pang mga pinuno ng mabangis na demonyo. Napakahirap manghuli nitong pulang maltong buhok at ibalik ang kanyang bangkay. Nakita ni Xiao Qiang na sumimangot si Yang Xiaotian at tumawa, din gusto mong kunin ang gawaing ito. Sa ngiti, may kaunting kapahamakan at kabalintunaan. Ang pulang buhok ay hindi lamang ang pinakamakapangyarihan sa ulo ng mamamatay tao, kundi pati na rin ang napakahirap hanapin. Kahit na marami sa kanilang matataas na lugar sa Hongmeng College ay hindi ito mahanap sa loob ng maraming taon. Oo, gusto ko lang kunin ang gawaing ito. Nang ang mga mata ni Xiao Qiang ay nakakatawa, sinabi ni Yang Xiaotian. Si Xiao Qiang ay nalilito. Matapos huminto, nagtanong siya, desidido si Din Yang Din na kunin ang gawaing ito. Bamulong si Yang Xiaotian, tulungan mo akong magrehistro. Sinulyapan ni Xiao Qiang si Yang Xiaotian, at natukoy na hindi nagbibiro si Yang Xiaotian, at tumawa, okay, magparehistro ako para sa Din. Hindi siya pinapayagang gawin ni Yang Xiaotian ang gawaing ito. Hindi nagtagal, tinulungan niya si Yang Xiaotian na irehistro ang misyon. Matapos matanggap ang gawain, umalis si Yang Xiaotian sa Mission Hall. Hindi siya pumunta sa Chilean Mountain, ngunit pumunta muna siya sa Tibetan Hall. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang sandali upang mahanap ang Sky-class God na bakal sa Chilean Shan, at para sa kanya, mas madaling linangin ang isang santuwaryo ng kalangitan. Matapos dumating si Yang Xiaotian sa palasyo ng Tibet, mainit na tinanggap ng mga elder ng palasyo ng Tibet si Yang Xiaotian, ngunit nang malaman niyang papasok si Yang Xiaotian sa pinakamataas na palapag ng Library Hall, hindi niya maiwasang mag-alinlangan, ito. Bakit, hindi pwede? Tanong ni Yang Xiaotian. Wala naman. Ang mga matatanda ng Tibetan Palace ay nagmamadaling nakipagkamay at tumawa, syempre, din maaari kang pumasok sa pinakamataas na palapag ng Tibetan Hall, ngunit ang pinakamataas na layer ng Library Hall, maraming mga libro ang nagsilang ng isang demonyong espiritu. Panipi. Matapos lamunin ng puno ang aura sa loob ng mahabang panahon, magsilang din ito ng demonyong espiritu, at ang ilang mga libro na minarkahan ng mga nauna sa kanila ay magkapareho. Ayos lang. Kinamayan ni Yang Xiaotian, pumasok ako at susubukan. Kung hindi ito gagana, lalabas ako. Narinig ng mga matatanda ng Tibetan Hall na hindi madaling huminto. Matapos makapasok si Yang Xiaotian sa Tibetan Hall, nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa pinakamataas na layer. Matapos itulak ang pinakamataas na layer ng pinto, isang malakas na demonyo ang sumugod sa mukha. Sa gitna ng demonyong ito, mayroong isang malakas na malamig na hangin. Kung ang mga ordinaryong santo ay 10 disipulo, sila ay magyayelo upang magyelo sa lamig ng lamig, at pagkatapos ay hindi makapasok ang pinto. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Matagal nang inihanda si Yang Xiaotian, at hinimok ang araw na Eukaristiya na pawiin ang malamig na hangin. Kasabay nito, ang 16 na magaan na pakpak sa kanyang likuran ay nagunat. Ang lumalakas na kapangyarihan ng liwanag ay parang tsunami, na nagwawalis sa lahat ng sulok ng pangunahing bulwagan. Ang makapangyarihang demonyo na nagngangalit ay biglang huminto, at bigla silang lahat ay umatras. Pumasok si Yang Xiaotian sa bulwagan. Nang pumasok si Yang Xiaotian sa pangunahing bulwagan, bahagyang yumanig ang pangunahing bulwagan. Matapos makapasok sa bulwagan, tumingin si Yang Xiaotian sa paligid at naglakad patungo sa aparador ng mga aklat sa gitna ng bulwagan. Sa pinakamataas na layer, mayroon lamang isang malaking aparador, sa itaas ng aparador, na may daan-daang mga libro. Gamulong-gulong si Yang Xiaotian. Kabilang sa daan-daang mga aklat, bilang karagdagan sa 7 aklat, mayroong ilang mga paraan ng fisting, ang pamamaraan, at ang katawan, na lahat ay ang mga banal na kasanayan laban sa langit. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga libro na nagtatala ng mga lihim ng Sanqing Continent at ilang mga libro tungkol sa karanasan sa paglilinang ng ilang mga masters. Pagkatapos ng magaspang na tingin, sinimulan ni Yang Xiaotian na maingat na basahin ang 7 Swordway Holy Skills Secret Books. Gayunpaman, sa 7 Swordway Holy Skills na mga lihim na aklat na ito, 2 sa kanila ang may ilang mahahalagang puntong nawawala. Sa kabutihang palad, matagumpay na nahinuha ni Yang Xiaotian ang mga pangunahing puntong ito batay sa kanyang karanasan sa pagsasanay ng higit sa 100 Swordway Holy Skills. Wala pang isang araw, matagumpay na naisagawa ni Yang Xiaotian ang lahat ng 7 Swordway Holy Skills at mas anay sa estado ng menor de edad na tagumpay. Matapos matagumpay na isagawa ang 7 Swordway Holy Skill na ito, sinimulan ni Yang Xiaotian na tingnan ang iba pang kasanayan sa boxing, palad at katawan. Bagamat hindi niya kailangang magsanay, hindi naman masamang mag-aral pa.
Kaya, inabot ni Yang Xiaotian ng ilang araw upang basahin ang lahat ng mga lihim na libro ng boxing, palm at body skills at iba pang mga libro sa pinakamataas na antas. Ang ikinagulat ni Yang Xiaotian ay binanggit ng mga aklat na ito ang dakilang digmaan ng angkan ng dragon sa banal na mundo 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi binanggit ang tiyak na pagkamatay ng mga ninuno ng mga pangunahing Dragon Clan, binanggit ang ilang bagay tungkol sa mga ninuno ng Ghost Dragon Clan, na medyo makakatulong para kay Yang Xiaotian na mahanap ang dragon body ng mga ninuno ng Ghost Dragon Clan sa hinaharap. Matapos basahin ang lahat ng libro, lumabas si Yang Xiaotian mula sa itaas na palapag. Ang mga matatanda ng silid-aklatan ay nagbabantay sa ibaba. Nang makitang buo ang paglabas ni Yang Xiaotian pagkatapos ng ilang araw, nagulat sila. Yang Din, okay ka lang. Lumapit ang matanda sa silid-aklatan at maingat na nagtanong. Ayos lang. Napangiti si Yang Xiaotian nang makita niyang nag-iingat ang elder ng library hall. Nataranta ang mga matatanda ng silid-aklatan. Ayos lang ba ang lahat? Ngunit sa pagtingin kay Yang Xiaotian, hindi siya mukhang may problema. Hindi ba nakatagpo ng mga demonyong iyon ang batang Din? Hindi dapat ganoon. Mayroong higit sa 100 makapangyarihang mga demonyo sa silid-aklatan. Paanong hindi siya makakaharap sa kanila? Hindi ba na-encounter ng Yang Din ang mga demonyong iyon? Tanong niya. Hindi. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, wala akong nakitang demonyo. Naapektuhan ng kapangyarihan ng paglilinis ng kanyang 16 na pakpak ng liwanag, ang mga demonyong iyon ay hindi lumabas upang magdulot ng gulo. Natigilan ang mga matatanda sa library hall. Hindi ba nila nakita ang mga demonyo? Hindi ba lumabas ang mga demonyong iyon? Kuya Hong, okay na ba ang lahat? Kung ayos ka lang, aalis muna ako, sabi ni Yang Xiaotian. Nagising si Elder Hong ng library hall at mabilis na gumawa ng paraan para kay Yang Xiaotian, yumuko at nagsabi, Palm, batang dekano. Tumango si Yang Xiaotian at umalis sa ere. Tinanggap niya ang gawain at binasa ang sikretong aklat. Susunod, pumunta siya sa Chilean Mountain para hanapin ang Kaitian level na Divine Iron para ayusin ang Kaiyuan Sword. Si Elder Hong sa library hall ay tumingin sa direksyon kung saan umalis si Yang Xiaotian, na tulala. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi lumabas ang mga demonyo sa pinakamataas na antas. Dahil kaya sa 100,000 circle holy wheel ng batang dekano. Ang 100,000 circle holy wheel ay mayroon ding epekto ng pagsupil sa mga demonyo. Gayunpaman, lumabas ang batang dekano sa loob lamang ng ilang araw, at tila hindi pa niya nalilinang ang mga banal na kasanayang iyon sa pinakamataas na antas ng langit. Ang Chilean Mountain ay malalim sa Hongmeng College, medyo malayo sa Mission Hall. Matagal na lumipad si Yang Xiaotian bago nakarating sa Chilean Mountain. Bago lumapit sa Chilean Mountain, naramdaman ni Yang Xiaotian ang isang malakas na aura ng apoy, na medyo katulad ng apoy na aura ng Flame Mountain ng Flame Princess, at ito ay puno ng aura ng apoy ng araw. Hindi magkakaroon ng Sun Holy Fruit sa Chilean Mountain na ito, tama ba? Kung hindi, paano magkakaroon ng aura ng apoy ng araw? Sinira ni Yang Xiaotian ang Flame Aura at pumasok sa Chilean Mountain, gamit ang Kaiyuan Sword na naputol sa 2 piraso upang maramdaman ang antas ng Kaitian na bakal sa Chilean Mountain. Dahil ang Kaiyuan Sword ay gawa sa Divine Iron dito, ang parehong Divine Iron ay maderama pa rin sa tulong ng Kaiyuan Sword, ngunit ang sensing range ay hindi malaki, kaya kailangang tingnan mabuti ni Yang Xiaotian. Sa mga araw na ito, pinapanatili ni Liao ang isang tao sa radar ni Yang Xiaotian. Dahil alam niyang pumunta si Yang Xiaotian sa Chilean Mountain pagkalabas ng library hall, nagtaka si Liao, pumasok sa Chilean Mountain. Ano ang ginawa ni Yang Xiaotian sa Chilean Mountain? Master, baka may mga sekreto pa ang Chilean Mountain na hindi natin alam. Naguguluhan ding tanong ni Wang Hailong. Secret. Nag-isip si Liao, ang iyong master ay nag-ensayo sa Chilean Mountain sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi siya nag-ensayo sa Chilean Mountain ng mahabang panahon. At wala siyang iniwan. Pamilyar siya sa Chilean Mountain. Kung may sikreto, hindi niya ito malalaman. Master, ipagpatuloy ba natin ang pagsubaybay sa kanya? Palaging nararamdaman ni Wang Hailong na mayroong ilang sikreto sa Chilean Mountain, kung hindi ay hindi pa nakapasok si Yang Xiaotian sa Chilean Mountain. Umiling si Liao, hindi maginhawang pumunta sa Chilean Mountain para sa surveillance. At ang mga taong iyon ay hindi maaaring pumunta sa Chilean Mountain. Kung sila ay natuklasan, si Teng Yi ay hindi maiiwasang muling magkagulo. Master, paano po ang master? Biglang nagtanong si Wang Hailong tungkol sa Hongmeng Patriarch. Huwag kang masyadong magtanong tungkol sa mga gawain ng iyong amo, gawin mo lang ng mabuti ang iyong trabaho, sabi ni Liao. Oo, master. Tumango si Wang Hailong, ngunit curious pa rin siya kung nasaan na ang Hongmeng Patriarch nitong mga taon. Matapos makapasok si Yang Xiaotian sa Chilean Mountain, siya ay pumasok ng malalim sa Chilean Mountain. Napakalaki ng Chilean Mountain. 3 o 4 na araw siyang naghanap at hindi pa rin umabot sa dulo. Matapos maabot ang kalaliman ng Chilean Mountain, ang ilang mga depression ay puno ng magma. At ang mga magma na ito ay lilang pula at naglalabas ng kamangha-manghang apoy. Kahit nasa ika-28 antas ng Sun Saint Body ni Yang Xiaotian, hindi siya nang ahas na hawakan ang mga magma na ito. Gayunpaman, nang makarating siya sa dulo ng Chilean Mountain makalipas ang 5 araw, hindi pa rin niya naramdaman ang Kaitian Divine Iron, ngunit nakakita siya ng ilang Sunfire Crystals.
Ang Sunfire Crystal, tulad ng Sun Holy Fruit, ay maaaring tumulong sa paglilinang ng Sun Holy Body. Nang makitang hindi niya maramdaman ang Kaitian Divine Iron, ginawa niyang Shoutian ang Chaos 5 Elements Escape Technique at nagpunta sa ilalim ng lupa upang maghanap. Habang naghahanap siya sa ilalim ng lupa, biglang nagbuga ng mahinang liwanag ang Kaiyuan Sword sa kanyang kamay. Nang makitang naglalabas ng mahinang liwanag ang Kaiyuan Sword, natuwa siyang Shoutian. Natatakot siya na hindi mag-react ang Kaiyuan Sword. Kahit anong reaksyon, basta may reaksyon, ayos lang. Umaasa sa reaksyon ng Kaiyuan Sword, maingat na ginalugad niyang Shoutian ang paligid. Sa wakas, nakahanap siya ng underground space na mahigit 100 talampakan sa ilalim ng lupa. Ang underground space na ito ay hindi malaki, ilang daang metro kwadrado lamang, at may tripod sa lupa. Kaiyuan Tripod. 4 na salita lang ang nakaprint sa tripod. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Pino ni Emperor Kaiyuan ang isang set ng Kaitian level na armas, kabuuang 4 na piraso, ang Kaiyuan Sword, ang Kaiyuan Cauldron, ang Kaiyuan Armor, at ang Kaiyuan Light. Hindi ko inaasahan na nandito ang Kaiyuan Cauldron. Bagaman ang Kaiyuan Cauldron ay inabandona dito sa loob ng maraming taon, ito ay bago pa rin, at ang katawan ng kaldero ay naglabas ng mahinang ningning. At sa loob ng kaldero, may ilang piraso ng Divine Iron. Ang mga piraso ng banal na bakal ay itim at hindi mahalata. Ngunit natuwa siyang Shoutian nang tingnan niya ang mga piraso ng banal na bakal. Ang mga piraso ng banal na bakal ay ang banal na bakal na ginamit upang pinuhin ang Kaiyuan Sword. Bagamat kakaunti lang ang mga piraso, sapat na ang mga iyon para ayusin niya ang Kaiyuan Sword. At sa Kaiyuan Cauldron, mas madaling ayusin. Upang ayusin ang mga sandatang antas ng Kaitian tulad ng Kaiyuan Sword, kailangan ng Chaos Holy Fire, ngunit nagkaroon ng 2 Chaos Holy Fire siyang Shoutian, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Unang pinino niyang Shoutian ang Kaiyuan Cauldron, at pagkatapos ay kinokontrol ang Kaiyuan Cauldron upang pinuhin ang ilang piraso ng banal na bakal sa kaldero. Sa ilalim ng calcination ng kanyang 2 Chaos Holy Fires, ang ilang piraso ng Divine Iron ay mabilis na natunaw sa tinunaw na bakal. Ikan-away niyang Shoutian ang kanyang mga kamay at kinokontrol ang tinunaw na bakal upang sumanib sa lugar kung saan naputol ang Kaiyuan Sword. Sa ilalim ng kanyang patuloy na kontrol, ang mga sirang bahagi ng Kaiyuan Sword ay unti-unting nagsanib, at sa wakas ay walang bakas ng bitik. Nang ang Kaiyuan Sword ay ganap na naayos, ang Kaiyuan Sword ay kumikinang sa sigla at liwanag na hindi pa nito nararanasan noon. Nang makitang sa wakas ay, nabuhay muli, ang Kaiyuan Sword, nakahinga ng maluwag siyang Shoutian. Ang mga piraso ng banal na bakal ay sapat lamang para sa kanya upang ayusin ang Kaiyuan Sword. Kung may mas kaunti, hindi ito gagana. Kinagat niyang Shoutian ang espada gamit ang kanyang mga daliri, at damaloy ang dugo sa katawan ng espada at tumagos sa Kaiyuan Sword. Pagkatapos, pinino niyang Shoutian ang Kaiyuan Sword gamit ang paraan ng pagpino. Sa sandali ng kanyang pagpino, isang sinag ng liwanag mula sa Kaiyuan Sword ang bumaon sa noo niyang Shoutian, at ilang mga imahe ang lumitaw sa isipan niyang Shoutian. Gayunpaman, ang mga larawang ito ay medyo magulo at mabilis na nagbago. Ang huling imahe ay nagyelo sa eksena ni Emperor Kaiyuan na nagmaneho ng Kaiyuan Light Spaceship palayo sa Blood Soul Mountain pagkatapos ng labanan sa Blood Soul Mountain, noong siya ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi nagtagal matapos itaboy ni Emperor Kaiyuan ang Kaiyuan Light palayo sa Blood Soul Mountain, nakarating siya sa isang lugar sa dagat. Pagdating niya rito, nawala ang imahe. Sa pananaliksik ilang araw na ang nakalipas, pamilyar pa rin siyang Shoutian sa Sanqing Continent. Ang lugar ng dagat na iyon ay nawala maraming taon na ang nakalilipas at ngayon ay naging lupain ng nyebe. Ang malanyebeng lupain na iyon ay tinatawag na ngayong Blood Snowfield. Kapag pumunta siya sa ipinagbabawal na Magic Land, dadaan siya sa Blood Snowfield. Inalis niyang Shoutian ang Kaiyuan Ship at Kaiyuan Sword, at lumabas sa Chilean Mountain. Hindi siya bumalik sa kuweba, ngunit umalis siya sa Hongming Academy at bumalik sa Hongming City Mansion. Si Old Lu, Zhuo Meng at iba pa ay nasa sabik na makitang bumalik siyang Shoutian at sumaludo, "Young Master, bumalik ka na." Tumango siyang Shoutian at ngumiti sa lahat, "Walang nangyari kamakailan, tama ba?" Hindi. Ngumiti si Old Lu at sinabi, "At ang Great Dao Space-Time Spiritual Vein na hiniling sa atin ng Young Master na tanungin ay iniulat. Ito ay nasa Blood Snowfield." Blood Snowfield. Nagulat siyang Shoutian, at pagkatapos ay natuwa siya. Ngayon, kabilang sa 13 dakilang banal na katawan, maliban sa baligtad na banal na katawan, mayroon lamang siyang kataas-taasang banal na katawan at ang 10,000 na banal na katawan na hindi nakalusot sa ika-28 antas. Kapag natapos na niya ang 10,000 Realms Holy Vein Mission, walang magiging problema para sa 10,000 Realms Holy Body na makapasok sa ika-28 antas. Ngayon, hanggat nahanap niya ang Great Dao Space-Time Spiritual Vein ng Blood Snowfield, ang kanyang Supreme Saint Body ay makakalagpas sa ika-28 antas. Oo, nasa Blood Snowfield. Sinabi ni Old Lu nang may katiyakan, may pumasok minsan sa Blood Snowfield upang hanapin ang Bloodfield Flower at natuklasan ang Great Dao Space-Time Spiritual Vein.
Gayunpaman, mayroong isang space-time formation sa paligid ng Great Dao Space-Time Spiritual Vein na iyon. Ang space-time formation na ito ay napakahirap ipasok, at wala pang nakakapasok. Natigilan siyang Xiaotian, ibig mong sabihin, alam na ngayon ng maraming tao ang tungkol sa Great Dao Space-Time Spiritual Vein. Oo, young master, ngunit hindi alam ng marami ang tungkol dito. Sinabi ng matandang Luo, ang direktang disipulo ni Master Jiushan ay sumugod din at sinusubukan din na basagin ang space-time formation na ito. Gayunpaman, ang space-time formation na ito ay may kabuuang 10 antas ng space-time, at ang direktang disipulo ni Master Jiushan ay maaari lamang makapasok sa ika-6 na antas ng space-time ngayon. Nagulat siyang Xiaotian, hindi niya inaasahan na kahit ang direktang disipulo ni Master Jiushan ay nakapunta doon. Si Master Jiushan ang number 1 formation master sa Sanqing Continent. Ang kanyang direktang disipulo ay dapat na may napakataas na antas ng porma sayon. Tara na at tumuloy na tayo sa Blood Snowfield. Agad na hiniling niyang Xiaotian kay Lao Lu na maghanda, at pumunta sa Blood Snowfield kasama si Lao Lu. Bagamat ang disipulo ni Master Jiushan ay nakapasok pa lamang sa ika-6 na antas ng oras at espasyo ngayon, kung bibigyan siya ng sapat na oras, tiyak na magagawa niyang makapasok sa ika-10 antas ng oras at espasyo. Sa makatuwid, kailangan niyang maabot ang Blood Snowfield bago ang disipulo ni Master Jiushan. Kaagad pinaandar ni Nayang Xiaotian at Lao Lu ang spaceship at sumugod sa Blood Snowfield sa pinakamabilis na bilis. Sa mga araw na ito, muli niyang pinino ang Jielong spaceship. Ang bilis ng Jielong spaceship ay 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Ito ay nagiging isang stream ng liwanag at dinala si Nayang Xiaotian at Lao Lu sa kalangitan. Gayunpaman, bagamat ang bilis ng sasakyang pangkalawakan ng Jielong ay mas mabilis, aabutin pa ng kalahating buwan bago makarating sa Blood Snowfield. Habang nasa daan, sinamantala niyang Xiaotian ang pagkakataong magsanay ng 7 pinakamataas na antas ng sword skills ng Book Collection Hall. Nang dumating siyang Xiaotian sa Blood Snowfield, ang 7 kasanayan sa espada ay naisagawa ng perpekto. Gayunpaman, nang dumating si Nayang Xiaotian at Lao Lu sa space-time formation, ang space-time formation ay napapalibutan na ng maraming tao. Malinaw, parami ang nakarinig tungkol sa Great Dao Space-Time Saint Vein at patuloy na dumarating. Tumingin siyang Xiaotian at nakita ang isang Great Dao Space-Time Saint Vein na lumulutang sa itaas ng isla sa harapan. At mayroon ng 12-dosenang mga tao sa pagbuo ng space-time. Sinisikap ng mga taong ito na masira ang pagbuo ng space-time. Ang tao sa harap ay isang binata na nakasuot ng silver na damit panglaban, na nakalusot na sa ika-8 antas ng space-time. Walang alinlangan, ang binatang ito ay direktang disipulo ni Jiutian Shangren. Nang dumating siyang Xiaotian, biglang, ang liwanag ng space-time formation ay yumanig ng husto, at ang disipulo ni Jiutian Shangren ay muling sinira ang restriction ng ika-9 na antas ng space-time formation at pumasok sa ika-9 na antas ng space-time. Nang makita ito, lahat ay namangha. Si Mr. Guo ay talagang disipulo ng senior ni Master Jiutian. Nakapasok na talaga siya sa ika-9 na antas ng espasyo at oras. Sa loob lamang ng ilang araw, tiyak na makapasok si Mr. Guo sa ika-10 antas ng espasyo at oras at makuha ang banal na ugat ng espasyo at oras. Nag-uusap ang lahat. Siyang Xiaotian ay hindi nagmamadaling pumasok sa space and time formation, ngunit inobserbahan at pinag-aralan muna ito. Nagsimula siyang gumalaw pagkatapos ng isang oras. Hinihiling kay Lao Lu na hintayin siya sa labas, sumikat siyang Xiaotian sa space and time formation at dumating sa unang antas ng space and time formation. Maraming tao ang nakakita na ang disipulo ni Master Jiutian ay pumasok sa ika-9 na antas ng espasyo at oras, at mayroon ding isang binata na naka-blue shirt na pumasok sa space and time formation, at hindi nila maiwasang mapangiti. Saang sekta galing ang binatilyong ito na naka-blue shirt? Malapit nang makuha ni Young Master Guo ang Great Dao Space-Time Saint Vein, ngunit lumalabag pa rin siya sa Space-Time Great Array. Baka iniisip niya na may pagkakataon pa siyang makuha ang Great Dao Space-Time Saint Vein na iyon. Mahirap sabihin, baka gusto niyang subukan ang kanyang kapalaran. Swerte, hindi ako naniniwalang mapapalad talaga siya at makuha ang Great Dao Space-Time Saint Vein bago si Young Master Guo. Nagtawanan ang lahat. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Nakikinig sa tawanan sa paligid niya, kalmado ang mukha niyang Xiaotian, at ikinaway niya ang kanyang mga kamay, at nakita ang space-time divine talisman na nahuhulog na parang mga snowflake sa kawalan. Natigilan ang mga taong kanina pa nagtatawanan. Hindi pa sila nakakita ng napakaraming space-time divine talismans dati. Ang susi ay ang hitsura ng mga space-time divine talisman na bumabagsak ay napakaganda. Ang space-time talisman ay umikot sa katawan niyang Xiaotian, na bumubuo ng vortex. Naglakad siyang Xiaotian patungo sa pangalawang space-time. Nang lumakad siyang Xiaotian, ang vortex na nabuo ng space-time talisman ay gumalaw din kasama niyang Xiaotian. Siyang Xiaotian ay madaling dumaan sa pangalawang space-time restriction na parang pumapasok siya sa isang unmanned area at pumasok sa pangalawang space-time. Nagulat ang lahat. Paano ito naging posible? Paano siya nakapasok sa pangalawang pagkakataon at espasyo ng napakadali? Nanlaki ang mga mata ng isang alagad ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Guobi, ang disipulo ni Master Jiutian,
ng kalahating oras bago makarating sa pangalawang pagkakataon at espasyo, ngunit ang binata sa kanyang harapan ay huminga lamang ng wala pang 10. Maging ang ilang mga formation master ay nagulat. Ang ilang mga ninuno ng formation ay biglang tumitig sa oras at space talisman vortex sa paligid ng katawan niyang Xiaotian, sinusubukang alamin kung ano ang kakaiba sa mga oras at space talisman vortex na ito. Sa unang sulyap, ang mga talisman vortex na ito ng oras at kalawakan ay wala, ngunit pagkatapos ng mas malapitan na pagtingin, nalaman nilang ang mga oras at espasyo na talisman vortex na ito ay umiikot sa napakaregular na paraan, tulad ng isang humihinga na isda. Tama, ito ay isang humihingang isda, humihinga sa loob at labas, lumalawak at lumiliit. Ang puyaw ng tubig na ito ay tila may buhay. Lalong nabigla ang ninuno na nakakita ng kakaiba. Bigyan mo ng buhay, ang mga anteng-anteng na ito ay talagang binibigyang buhay. Bulong ng isang nuno sa sarili. Ang pagbibigay buhay sa mga anteng-anteng, ang gayong pamamaraan, ay hindi pa niya narinig. Sa labas ng space-time formation, lahat ay maingay. Gayunpaman, lahat ng nasa formation ay nasa iba't ibang space-time, kaya hindi nakita ni Guobi, ang disipulo ni Jiao Tianxiangren, siyang Xiaotian na pumasok sa pangalawang space-time sa ilang paghinga lamang. Sa oras na ito, nakatuon si Guobi sa pag-aaral ng paraan ng paglabag sa ikasampung space-time restriction. Sa loob lamang ng 4 na araw, tiyak na masisira niya ang ikasampung space-time restriction at makuha ang banal na ugat ng space-time. Ang lumbar disc herniation ay hindi umuulit sa loob ng mahabang panahon. Sobrang sakit ng likod nitong 2 araw. I gritted my teeth and updated the 3rd chapter yesterday. Ngayon ang unang 2 araw. Kailangan kong magpa-spray bukas, at pagkatapos ay uminom ng Chinese medicine para sa conditioning. Nang sinusubukan ni Guobi ang lahat ng kanyang makakaya upang masira ang ikasampung beses at paghihigpit sa espasyo, dumating siyang Xiaotian sa ikatlong pagkakataon at paghihigpit sa espasyo. Matapos maingat na pagmasdan ang pangatlong beses at paghihigpit sa espasyo ng ilang sandali, iwinagayway niyang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang time and space talisman vortex sa paligid ng kanyang katawan ay biglang lumaki. Matapos itong mamaga ng isang ikatlo, huminto ito. Ang ikinagulat ng lahat ay pagkatapos ng paglaki ng mga anteng-anteng ng oras at espasyo, ang bilis ng pag-ikot ay mas mabilis. Nang dumaan siyang Xiaotian sa ikatlong pagkakataon at paghihigpit sa espasyo, ang umiikot na talisman ng oras at espasyo ay parang talisman, na patuloy na naglalagari sa ikatlong pagkakataon at paghihigpit sa espasyo. Isang malakas na oras at espasyo na ilaw ang sumabog. Ang ikinagulat ng lahat ay ang pangatlong beses at paghihigpit sa espasyo ay aktwal na nilagari. Tulad ng pangalawang pagkakataon at espasyo, madaling pumasok siyang Xiaotian sa ikatlong pagkakataon at espasyo. Napatulala ang lahat, ganun lang. Dahil napakadali nito, gamitin natin ang parehong paraan upang makapasok sa ikatlong pagkakataon at espasyo. Sabi ng isang alagad ng pamilya. Nang makita siyang Xiaotian na pumasok sa ikatlong pagkakataon at espasyo ng napakadali, maraming mga disipulo ang naantig at gustong malaman ang paraan niyang Xiaotian upang makapasok sa pagbuo ng oras at espasyo. Narinig ito ng ninuno ng kanyang pamilya at umiling at sinabing, sa tingin mo madali. Masyado kang nag-iisip. Kahit na ang paraan niyang Xiaotian sa paglalagari sa ikatlong pagkakataon at paghihigpit sa espasyo ay tila madali, ito ay talagang napakahirap. Nang lag-ari ang Divine Rune Vortex niyang Xiaotian sa ikatlong pagkakataon at paghihigpit sa espasyo, pinutol lang nito ang node kung saan nakakonekta ang Divine Rune ng ikatlong pagkakataon at paghihigpit sa espasyo. Nangangailangan ito ng napakalakas na kontrol. Kung mayroong isang maliit na pagkakamali, kahit na ito ay 10,000 ng isang pagkakamali, imposibleng buksan ang pangatlong beses at paghihigpit sa espasyo. Ang ilang mga formation master ay hindi naniniwala sa kasamaan, at lahat sila ay sumunod kay Yang Xiaotian upang pumasok sa time and space formation. Ikanaway nila ang kanilang mga kamay, pinaikli ang oras at espasyo ng mga banal na rune, at nabuo ang isang time at space na divine rune vortex sa paligid ng kanilang mga katawan. Pagkatapos ay kinokontrol nila ang mga oras at espasyo ng banal na rune vortices at sinira sa pangalawang pagkakataon at espasyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang pangalawang time-space restriction ay sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan. Lahat ng mga alagad ay natangay, nagsisigawan ng isa-isa. Ang ilang mahihinang disipulo ay nagulat pa sa kamatayan. Maging ang mga hindi nahimete ay malubhang nasugatan at nagsuka ng dugo. Huminto sa takot ang mga alagad ng pamilya sa likuran nila. Nang ang mga disipulong iyon ay natangay ng backlash ng paghihigpit, ipinalakpak ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at muling nagbago ang Divine Rune Vortex sa kanyang paligid. Sa pagkakataong ito, ang mga Divine Rune Vortex na iyon ay lumiit ng kalahati, ngunit ang bilis ay nanatiling hindi nagbabago, at muling tumama sa ika-4 na time-space restriction. Ang pang-4 na time-space restriction ay binuksan din. Pumasok si Yang Xiaotian sa pang-4 na time-space nang walang harang. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. This is too easy, kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi ba't ang binatang ito ay makakalusot sa 10th time-space nang wala pang quarter ng isang oras? Maraming malalakas na lalaki ang mukhang hindi ka panipaniwala. Maging ang ilang mga formation master ay nagdududa. Kailan lumitaw ang ganoong formation genius sa kanilang Sanqing continent? Parang hindi ko narinig. Saang formation sect ang batang ito na disipulo?
Siya ba ay isang disipulo ng Formation True Demon? Napag-usapan ang lahat. Ang Formation True Demon ay isang Formation Master na bumangon lamang sa Sanqing Continent sa nakalipas na 100,000 taon. Bagamat matagal na siyang hindi bumangon, naging isa siya sa nangungunang 10 Formation Master sa Sanqing Continent. Inihambing pa nga ng ilang tao ang Formation True Demon na ito sa Nine Heavens Master. Sa kaguluhan ng karamihan, lumakad si Yang Xiaotian patungo sa ikalimang antas ng oras at espasyo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito nang makapasok sa ikalimang antas ng oras at espasyo, hindi ito kasing dali ng pagpasok sa nakaraang 4 na antas. Nang bumangga ang Divine Rune Vortex sa paligid ni Yang Xiaotian sa ikalimang antas ng mga paghihigpit sa oras at espasyo, hindi nito mabuksan ang ikalimang antas ng mga paghihigpit sa oras at espasyo. Sa halip, nagulat ito at napaatras. Nang makita ito, tuwang-tuwa ang lahat. Sinabi ko na hindi siya maaaring makapasok sa ika-10 oras at espasyo ng ganoon kadali. Hindi gumagana ang paraan niya. Baka hindi na siya makakapasok sa 5th time and space. Ang isang Panginoon ng pamilya ay tumawa ng maluwang. Nang makitang hindi pumasok si Yang Xiaotian sa ikalimang pagkakataon at espasyo, maraming tao ang nakaramdam ng ginhawa at masayang ngumiti. As if naman dapat ganon. Habang ang lahat ay natutuwa at masayang nakangiti, nakita nila si Yang Xiaotian na naglalakad patungo sa ikalimang pagkakataon at muling paghihigpit sa espasyo. Sa pagkakataong ito, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang vortex ng anting-anting ng oras at kalawakan sa paligid niya ay itinukod. Nang lumakad si Yang Xiaotian patungo sa ikalimang pagkakataon at paghihigpit sa espasyo, ang ikalimang pagkakataon at paghihigpit sa espasyo ay hindi umatake kay Yang Xiaotian sa pagkakataong ito. Matagumpay na nakapasok si Yang Xiaotian sa ikalimang oras at espasyo. Napawi ang ngiti ng lahat. Lumakad si Yang Xiaotian patungo sa ika-6 na pagkakataon at espasyo nang walang tigil. Walang nakakaalam kung kailan magagawa ni Guobi na labagin ang ika-10 oras at paghihigpit sa espasyo, kaya kailangan niyang pumasok sa ika-10 oras at espasyo sa lalong madaling panahon. Walang pagkakamali, basahin mo na lang sa 6th at 9th Book Forum. Nang si Yang Xiaotian ay malapit nang makapasok sa ika-6 na pagkakataon at espasyo, siya rin ay naitaboy. Sinubukan at binago ni Yang Xiaotian ang banal na rune vortex, at ganoon din ito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya muling makakapasok sa pang-6 na pagkakataon at espasyo. Muling nagsalita ang master na ngayon lang natutuwa. Pero parang may lason ang mga sinabi niya. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang Divine Rune Vortex sa paligid ni Yang Xiaotian ay bumukas sa ika-6 na pagkakataon at paghihigpit sa espasyo. Agad na napatitig ang lahat sa master na kakabukas pa lang ng bibig na may nakakamatay na tingin. Matapos pumasok si Yang Xiaotian sa ika-6 na oras at espasyo, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa ika-7 oras at espasyo. Marami sa mga master na pumasok sa pagbuo ng oras at espasyo ay nagtipon sa ika-6 na oras at espasyo. Nakita ng lahat na si Yang Xiaotian ay nakapasok na sa pang-6 na pagkakataon at espasyo, at muli siyang susubok sa ika-7 oras at espasyo. Unexpected ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pagpasok sa ika-6 na antas ng espasyo at oras ay nangangailangan ng malaking pagkonsumo ng espiritual na kapangyarihan at banal na kapangyarihan. Pagkatapos makapasok, ang lahat ay kailangang magpahinga ng 1 o 2 oras bago makapasok sa ika-7 antas. Sino ang binata na ito? Kakapasok pa lang niya sa ika-6 na antas ng espasyo at oras, at gusto na niyang masira muli ang ika-7 antas ng espasyo at oras. So fierce. Ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa isang tigre. Nagtawanan ang lahat. Isang matandang ninuno ng sekta ang ngumiti kay Yang Xiaotian at nagsabi, "Binata, ang ika-7 antas ng paghihigpit sa espasyo at oras ay hindi maihahambing sa ika-6 na antas ng paghihigpit sa espasyo at oras." Ngunit bago siya matapos magsalita, nakita niyang direktang dumaan si Yang Xiaotian sa ika-7 antas ng paghihigpit sa espasyo at oras. Ang ika-7 antas ng paghihigpit sa espasyo at oras ay tila wala. Lahat ng nasa ika-6 na antas ng espasyo at oras ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkataranta. Isang master ng sekta ang sumulong at sinubukang hawakan ang ika-7 antas ng paghihigpit sa espasyo at oras, ngunit nayanig ng ika-7 antas ng paghihigpit sa espasyo at oras at direktang tumama sa dingding ng ika-6 na antas ng espasyo at oras. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Lahat ng nasa ika-6 na antas ng espasyo at oras ay natigilan. Sa ganitong paraan, kinokontrol ni Yang Xiaotian ang vortex ng space-time talisman at nakapasok sa ika-9 na antas ng space-time. 12-12 ng hininga lang ang kinailangan nito. Sa labas ng formation, lahat ay nagulat. Sa ika-9 na antas ng space-time, mayroon lamang Guobi. Pinag-aaralan ni Guobi ang ika-10 antas ng space-time restrictions, at biglang nakakita ng isang binata na pumasok. Nagulat siya. Hindi niya akalain na may makakapasok sa ika-9 na antas ng space-time na tulad niya. Gayunpaman, hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa ika-9 na antas ng space-time ng ilang sandali. Naniniwala siya na maaari niyang masira ang ika-10 antas ng mga paghihigpit sa espasyo-oras bago ang binatang ito at makapasok muna sa ika-10 antas ng espasyo-oras. Nang maniwala si Guobi dyan na maaari niyang sirain ang ika-10 beses at sistemang ipinagbabawal sa espasyo bago si Yang Xiaotian,
dumating si Yang Xiaotian sa ika-10 beses at sistemang ipinagbabawal sa kalawakan, at pagkatapos ay pinag-aralan ang ika-10 sistemang ipinagbabawal sa kalawakan. Nang makita ni Guobi na naisip ni Yang Xiaotian, nagkaroon siya ng ika-10 beses at Space Forbidden System, at nakaramdam siya ng katuwaan, ngunit hindi siya nagsalita. Nag-aral sandali si Yang Xiaotian, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at ang spatial at space rune ay parang snowstorm muli, at nahulog ito mula sa langit. Sa pagkakataong ito, ang mga space-time rune na ito ay hindi bumubuo ng vortex, ngunit nabuo ang isang malaking ilog. Ang ilog ay sumisigaw, at ang kapangyarihan ng kakilakilabot ay umakyat, na ikinagulat ni Guobigan. Kinokontrol ni Yang Xiaotian ang ilog na pinalapot sa oras, at biglang sumabog patungo sa ika-10 beses at sistemang ipinagbabawal sa kalawakan. Boom! Nakita ko ang ika-10 beses at ang Space Prohibited System ay nabigla. Banayad na shot. Ang kapangyarihan ng mga taon ay tumalsik. Nagulat si Guobi at pagkatapos ay umatras. Nang makitang hindi binomba ang ika-10 oras at sistemang ipinagbabawal sa kalawakan, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang oras ng oras ay tumaas ng gusto, at mas naging marahas siya hanggang sa ika-10 sistemang ipinagbabawal sa kalawakan. Boom ng malakas. Sa ganitong paraan, kinokontrol ni Yang Xiaotian ang Wentong River sa oras at espasyo, at patuloy na tinatamaan ang ika-10 oras at sistemang ipinagbabawal sa espasyo. Ang ika-10 beses at Space Prohibited System ay binomba. Pinanood ni Guobi ang simple at bastos na paraan ng pag-crack na ito, natulala. At nakita niya na matapos itong bombarduhan ni Yang Xiaotian ng 10 beses, nagkaroon ng mga bitik ang ika-10 beses at space ban. Ayos ba ito? Siya ay nag-alinlangan at maingat na pinagmasdan ng ilang sandali ang pinaikling oras ni Yang Xiaotian ay parang rune. Tulad ng mga disipulo noon, natutunan niya ang paraan ni Yang Xiaotian, at pinaikli din niya ang oras ng oras, at binomba ang ika-10 sistemang ipinagbabawal sa kalawakan. Ngunit sa susunod na sandali, tulad ng mga disipulong iyon, siya ay lumilipad palabas sa lakas ng ika-10 oras at espasyo. Lumipad si Guobi sa lupa. Wow! Thample ng isang malaking dugo. Paano naging ganito? Hindi makapaniwala si Guobi. Pinagmasdan lang niyang mabuti ang pinaikling oras at espasyo ni Yang Xiaotian na si Rundahe. Siya ay condensed, eksakto ang parehong, at ito ay imposible. Gayunpaman, ang nakakabaliw na pambobomba ni Yang Xiaotian ay hindi na ibalik sa ika-10 beses at ipinagbabawal ang espasyo. Bakit ganun? Hinawakan niya ang dugo ng bibig niya at tumayo. Kinokontrol ni Yang Xiaotian ang time rudahe upang patuloy na bombahin ang ika-10 beses na pagbabawal sa space-time, at ang ika-10 beses na spatuan ban crack ay naging mas malaki at mas malaki. Maulap at nagbabago ang mukha ni Guobi. Tulad ng mga sumusunod, ang binata sa kanyang harapan ay maaaring mabilis na bombahin ang ika-10 oras at espasyo. Tumingin siya kay Yang Xiaotian, at kumislap ang kanyang mga mata. Nakikita niya na ang binata sa kanyang harapan ay isang pantas na 10, at siya ang tugatog ng dakilang pantas, at madali niyang mapapatay ang binata. Gayunpaman, muli siyang nag-alinlangan. Sa labas ng Grand Formation, marami ang nanood. Ipinasa niya ang kanyang mga alagad sa kanyang 9 na araw. Patuloy ang tunog ng bombardment. Sa ilalim ng patuloy na pambobomba ni Yang Xiaotian, ang ika-10 beses na Spotwhirl Spar Fissure ay patuloy na lumawak. Hanggat siya ay nagbomba pa ng 10 beses, maaari niyang ganap na pasabugan ang ika-10 oras at espasyo. Nang makita ito ni Guobi, malakas ang kanyang mga mata. Pero sa huli, binitawan pa rin niya ang kanyang intensyon. Kung tutuusin, hindi siya madaling gawin, at hindi niya naisip ang pagkakakilanlan ng binata. Sa makatuwid, nagpasya siyang maghintay upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga kabataan, at pagkatapos ay hindi ito ginawa sa ibang pagkakataon. Hindi nagtagal, ganap na binomba ni Yang Xiaotian ang ika-10 oras at espasyo. Si Yang Xiaotian ay pumasok sa ika-10 oras at espasyo. Nang pumasok si Yang Xiaotian, ang ika-10 beses at Space Forbidden System ay muling nagsara, na hamarang sa Guobi sa labas, si Guobi ay nakamasid lamang kay Yang Xiaotian na naglalakad patungo sa santuwaryo ng Avenue. Dumating si Yang Xiaotian sa santuwaryo ng oras at espasyo sa Avenue, at masaya. Gamit ang Avenue Time at Space Sacred Pulse, ang kanyang pinakamataas na Eukaristiya ay maaaring makalusot sa ika-28 na timbang. Kinuha niya ang isang kamay at kinuha ang avenue ng oras at espasyo sa harap niya, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga kamay upang paikliin ang mga ron ng oras at espasyo. Pagkatapos ng paunang pagpino sa mga sagradong ugat ng avenue, inilagay ito ni Yang Xiaotian sa ding ng kaiyuan, at pagkatapos ay lumabas sa ika-10 oras at espasyo at bumalik sa orihinal na kalsada. Nang lumabas si Yang Xiaotian sa ika-9 na oras at espasyo, si Guobi, na naghihintay doon, ay agad na humakbang pasulong at pinigilan si Yang Xiaotian. Guo Baenzang, hindi ko alam kung ano ang tawag sa kaibigang ito. Sinong ninuno ito? Sa Ziyag Wei, ang aking Panginoon ay 9 na araw, at ang santuwaryo ng Abenida na iyon ay napakahalaga sa akin. Makikita mo kung kaya mong putulin ang pag-ibig. Hindi. Direktang samabad ni Yang Xiaotian. Sa mga salita ni Guobi, hindi niya kailangang isipin kung ano ang gustong sabihin ng kabilang partido. Ito ay walang iba kundi ang pagnanais na gumamit ng iba pang mga bagay upang baguhin ang mga sagradong ugat ng Abenida. Walang pagkakamali, isa,
isang libro, isang libro. Natigilan si Guobi, ngunit hindi pa rin siya namatay. Ang oras at espasyo ng avenue na iyon ay napakahalaga sa akin. Maibibigay ko ito sa iyo. Hindi ako interesado sa ibang bagay. Nag-ambala pa rin si Yang Xiaotian. Ito ay lubhang mahalaga sa iyo. Ang Avenue Time and Space Holy Pulse na ito ay pare-parehong mahalaga sa kanya. Kaya hindi talaga siya interesante na ipagpalit siya para ipagpalit sa kanya. Si Guobi ay nag-ambala at tinanggihan ni Yang Xiaotian, at ang kanyang mukha ay pangit. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang kabilang partido, lumabas ng 9 na oras at espasyo, at nagpatuloy na lumabas. Tumingin si Guobi sa likod ni Yang Xiaotian, at tila barado ang kanyang lalamunan, at mahirap itong lunukan. Sa huli, bumalik si Yang Xiaotian sa malaking porma sayon. Congratulations, young master. Lumapit si matandang Lu at ngumiti, masaya para kay Yang Xiaotian. Alam niyang hinahanap ng kanilang young master ang Great Dao Spacetime Saint Vane. Gayunpaman, hindi niya nagawang kumalma. Hindi niya akalain na ang porma sayon ng kanilang young master ay mas mahusay kaysa sa direktang disipulo ni Master Jiu Tian. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti, tara na. Ngayong matagumpay nang nakuha ang Great Dao Spacetime Saint Vane, ang susunod na hakbang ay ang misyon ng Wanyu Saint Vane. Gayunpaman, nang malapit nang umalis sina Yang Xiaotian at Old Lu, biglang may sumigaw na boses, tumigil ka. Nakita ko ang isang figure na nagmamadaling lumabas sa formation at pinigilan si Yang Xiaotian. Si Guobi, ang direktang disipulo ni Master Jiu Tian. Ang mga bantay sa paligid ng Guobi ay sumugod lahat, mayroong 12 ng mga tao, lahat sila ay mga master. Anong pangalan mo? Tinitigan ni Guobi si Yang Xiaotian ng masama. Hongmeng Academy Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian sa kabilang partido. Hongmeng Academy Yang Xiaotian. Hindi lang si Guobi, kundi lahat ng tao sa paligid ay nagulat at natakot. Maging ang mga gwardya na sinugod ni Guobi upang protektahan ay nagbago ang kanilang mga mukha at umatras ng ilang hakbang. Nanginginig sa kanilang mga kamay ang ilang mga master na nagnanais ng mahusay na space-time holy vein ni Yang Xiaotian tulad ni Guobi. Hongmeng banal na anak. Nanginginig ang isang matandang ninuno. Dati, tinawag ng ilang tao ang disipulo ni Musanye na si Chen Hai bilang Holy Son, ngunit ngayong si Yang Xiaotian ay naging Yang Dean ng Hongmeng Academy, tinawag ng maraming tao si Yang Xiaotian bilang Hongmeng Holy Son. Ang Hongmeng Son ni Chen Hai ay hindi lihai timo, ngunit ang Hongmeng Holy Son ni Yang Xiaotian ay lihai timo. Matapos sabihin ni Yang Xiaotian ang kanyang pangalan, tumingin siya kay Guobi na nakaharang sa daan, may iba pa ba? Si Guobi, isang disipulo ni Jiu Tian Shangren, ay may maulap na mukha, at sa wakas ay pinilit na ngumiti, wala, gusto ko lang malaman ang iyong pangalan. Ngayon alam na niya. Alam na ang taong gumamit ng Great River of Time Talisman para pasabugan ang 10 beses at paghihigpit sa espasyo ay ang isa na napabalitang nagpractice ng 104 na nakakalaban sa langit na top level na kasanayan sa espada kamakailan. Lumahok si Yang Xiaotian sa Disciple Assessment ng Hongmeng Academy Headquarters, at nag-activate ng 100 Hongmeng Sword Tablets na may kapangyarihan ng 11 banal na katawan na lumalaban sa langit at 104 na nakakalaban sa langit na top level na kasanayan sa espada, na ikinagulat ng Sanqing Continent. Kahit na hindi umalis si Guobi sa kanyang bahay nitong mga nakaraang taon, narinig niya ang tungkol dito. 104 na nakakalaban sa langit na pinakamataas na antas ng mga kasanayan sa espada, at lahat ng mga ito ay umabot sa tugatog. Gaano ito kakilakilabot? Dahil okay na ang lahat, pwede na ba akong umalis? Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang mga tao sa paligid. Ang mga nasa paligid, mabilis na umalis sa daan, sa pinakamabilis mong makakaya. Pagkatapos gumawa ng paraan ang lahat, sina Yang Xiaotian at Lao Lu ay sumabog sa ere at umalis. Ang lahat ay nakatayo doon ng mahabang panahon nang hindi gumagalaw. Walang nagsalita. Sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa Space-Time Talisman, anong kaharian ang narating ng pagbuo ng Hongmeng Saint? Hindi kaya naabot na nito ang larangan ng paglikha ng lahat ng bagay? Ano, ang kaharian ng paglikha ng lahat ng bagay? Imposible. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagbulungan ang ilang mga master. Kapag ang porma sayon ay umabot sa isang tiyak na napakataas na kaharian, ang lahat ng bagay ay maaaring malikha sa pamamagitan ng pag-aayos ng porma sayon. Siyempre, kakaunti ang mga tao na makakarating sa larangang ito. Mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang tao. Sa pakikinig sa mga bulungan ng mga tao sa paligid niya, hindi komportable si Guobi. Siya ay isang disipulo ng Nine Heavens Master, at inaangkin niya na siya ang unang henyo ng pagbuo ng nakababatang henerasyon ng Sanqing Continent, ngunit ngayon napagtanto niya ang kanyang kamangmangan. Young Master, gusto ba namin? Isang master ang dumating sa likod ni Guobi at nagtanong ng mabuti. Sa madaling salita, gusto mo bang sundan ng palihim si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay kumilos para agawin ang Great Dao Space-Time Holy Vein mula sa kamay ni Yang Xiaotian? Alam niya na ang Great Saint Vein of Space and Time ay napakahalaga sa kanilang young master. Kumislap ang mga mata ni Guobi, ngunit sa huli ay lihim siyang napabuntong hininga, umiling, at sinabing, bumalik muna tayo. Pagkatapos nito, sumabog siya sa hangin at umalis sa kabilang direksyon ni Yang Xiaotian.
Nang umalis siya, nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya at tuluyang nenas. Pagkaalis ni Guobi, ang iba pang mga master ay sumabog din sa ere at umalis. Para sa isang oras, 10,000 mga master ang umalis na walang isa. Isang gulo na lamang ng mga bakas ng paa ang naiwan sa nyebe. Ngunit pagkaalis ng lahat, lumitaw ang isang figure na natatakpan ng kulay abong daloy ng hangin sa nyebe kung saan orihinal na nakatayo si Yang Xiaotian. Matapos tumingin ang kulay abong figure sa direksyon na nilisan ni Yang Xiaotian, ang kanyang figure ay kumislap at sumunod sa kanya. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, hindi niya agad iniwan ang Blood Snowfield, sa halip ay na-activate ang kapangyarihan ng Kaiyuan Sword at naramdaman ang hininga ng Kaiyuan Light Spaceship. Dahil ang lugar ng dagat na dinaanan ni Emperor Kaiyuan ay naging isang madugong snowfield, hindi matukoy ni Yang Xiaotian ang eksaktong lokasyon, kaya maaari lamang siyang maghanap sa bawat pulgada. Ngayon ay naayos na ang kanyang Kaiyuan Sword, hanggat ang Kaiyuan Light Spaceship ay nasa madugong snowfield, mahahanap niya ito. Kaiyuan Light, sabi ni Yang Xiaotian. Kailangan niya ng maayos at mabilis na barko ngayon. At kasama ang Kaiyuan Light Spaceship, kapag siya ay papunta na, maaari siyang magsanay sa tulong ng formation sa loob ng Kaiyuan Light Spaceship, at ang epekto ay tiyak na maraming beses na mas mahusay kaysa sa Jielong Spaceship. Kung paanong maingat na hinimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Kaiyuan Sword na maramdaman ng Kaiyuan Light Spaceship, isang kulay abong figure ang sumusunod sa kanya sa lahat ng oras. Tiningnan niya ang spaceship ni Yang Xiaotian, at ang kulay abong daloy ng hangin ay umagos sa kanyang mga mata. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, kikilos siya at papatayin si Yang Xiaotian sa isang suntok. Ang Jielong Spaceship ay mabagal na lumipad sa ibabaw ng nyebe. Gayunpaman, pagkatapos ng isang araw ng paghahanap, walang nakita. Nagdilim ang gabi, lumabas si Yang Xiaotian sa secret room. Sa araw, ang nyebe sa Blood Snowfield ay puti, ngunit sa gabi, ang nyebe sa Blood Snowfield ay isang kakaibang kulay na pula ng dugo. Sa di kalayuan, parang natatakpan ng isang layer ng dugo ang buong mundo. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay dahil sa tubig dagat sa ilalim ng snowfield. Daan-daang libong taon na ang nakalilipas, isang uri ng pulang coral ang tumubo sa tubig dagat. Ang pulang coral na ito ay maglalabas ng dugo pulang gas sa gabi. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Young Master, nasa unahan ng Blood Mountain. Biglang sabi ng matandang Lu, sabay turo sa harapan. Sa dulo ng snowfield, may nakatayong malaking bundok na pulang dugo. Ang Blood Mountain ay naiiba sa ibang mga taluktok sa snowfield. Bagamat ang nyebe sa iba pang mga taluktok sa snowfield ay pula ng dugo, ito ay isang napakaliwanag na pula, habang ang pula ng dugo na kulay ng Blood Mountain ay malalim na pula, napakapula kaya't nakakaramdam ito ng palpitations ng mga tao. Kapag mas malapit ka, makikita mo ang isang dugong pulang magma na dumadaloy sa Blood Mountain. Ang pulang dugo na magma na ito ay sobrang lamig, at ang lamig na dulot nito ay nagpapalamig sa kaluluwa ng mga tao. Ang Blood Mountain na ito ay lubhang kakaiba at misteryoso. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang bundok ng dugo na ito ay nagtatago ng isang kamanghamanghang sikreto, ngunit walang sino man ang makakalutas sa lihim ng bundok na ito ng dugo. Ang sino mang lalapit sa bundok ng dugo ay aatakihin ng pulang dugong magma na ito. Kapag nahawahan na ito ng pulang dugong magma, kahit na ang pinakamakapangyarihang pag-iral ay maaasimilasyon at magiging bahagi ng Blood Mountain magma. Gayunpaman, nang ang sasakyang pangkalawakan ni Yang Xiaotian ay lumalapit sa bundok ng dugo, biglang naglabas ng nakasisilaw na liwanag ng espada ang Kaiyuan Sword. Nagulat si Yang Xiaotian. Ano ito? Bigla siyang napatingin sa bundok ng dugo sa harapan. Nagulat din si Old Lu nang makita ang liwanag ng espada ng Kaiyuan Sword. Habang papalapit ang spaceship sa Blood Mountain, mas lumalakas ang liwanag ng espada ng Kaiyuan Sword. Si Yang Xiaotian ay ganap na sigurado na ang Kaiyuan Light Spaceship ay nasa loob ng Blood Mountain. Kuya Lu, hintayin mo ako dito. Lumipad si Yang Xiaotian mula sa spaceship na may dalang espada. Nakita ng matandang Lu na si Yang Xiaotian ay papasok sa Blood Mountain, at nag-alala na si Yang Xiaotian ay nasa panganib, kaya siya ay lumipad at gustong sundan si Yang Xiaotian sa Blood Mountain. Sa sandaling ito, ang kulay dugo na magma ng Blood Mountain ay sumugod sa langit at umatake, ngunit sa gulat ng dalawa, ang kulay dugo na magma ay umatake lamang kay Old Lu, hindi Yang Xiaotian. Nagulat si Old Lu at paulit-ulit na lumipad pabalik. Nakita ni Yang Xiaotian na hindi siya inatake ng kulay dugong magma. Matapos magulat, tumingin siya sa Kaiyuan Sword sa kanyang kamay, at nakita na ang Kaiyuan Sword ay nagbuga ng isang grupo ng kulay espada na liwanag, na bumabalot sa kanya. Dahil sa kapangyarihan ng Sword Light ng Kaiyuan Sword kaya hindi siya inatake ng kulay dugong magma. Natuwa si Yang Xiaotian nang makita niya ito, at tumalikod upang hayaan si Old Lu na maghintay sa kanya sa labas. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa paglipad sa Blood Mountain. Nang makitang hindi umatake kay Yang Xiaotian ang madugong magma ng Blood Mountain, naghintay si Lao Lu sa labas ng may kapayapaan ng isip. Bagamat hindi siya inatake ng madugong magma, maingat pa ring lumipad si Yang Xiaotian, inilahad ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at maingat na binibigyang pansin ang mga pagbabago sa paligid niya. Nang dumating si Yang Xiaotian sa harap ng Blood Mountain nang walang anumang panganib,
ang madugong magma na sumasaklaw sa Blood Mountain ay biglang naghiwalay, na nagpapakita ng isang bahagi ng bundok. Natigilan si Yang Xiaotian pagkatapos ay nagsagawa ng Chaos 5 Elements Escape Technique, at dumaan sa nakalantad na bundok patungo sa tiyan ng bundok. Pagkaraan ng lahat ng daan at pagpasok sa pinakamalalim na bahagi ng bundok, napunta siya sa isang madugong espasyo. Sa loob ng puwang na kulay dugo, mayroong isang malawak na dagat ng dugo. Ang kulay dugong malamig na hangin ay naglalabas ng kulay dugong lamig. At sa dulo ng dagat na kulay dugo, may barko ba? Gayunpaman, ang kulay dugo na malamig na hangin ay masyadong makapal, at anino lamang ng isang barko ang malabong makita. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Xiaotian, at binilisan niya ang paglipad patungo sa anino ng barko. Kahit na ang kulay dugo na malamig na hangin ay kamangha-mangha, sa ilalim ng apoy ng Sun Holy Body ni Yang Xiaotian, ang nakapalibot na malamig na hangin ay nasunog lahat. Nang lumipad si Yang Xiaotian patungo sa barko, ang Kaiyuan sword sa kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Matapos niyang malusutan ng mabigat na malamig na hangin, sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang hitsura ng barko. Ang barkong ito ay hindi malaki, 10-10 metro lamang ang haba. Nakikita ni Yang Xiaotian sa isang sulyap na ang barkong ito ay gawa sa parehong Kaitian level na Divine Iron gaya ng Kaiyuan Sword at Kaiyuan Cauldron. Kaiyuan Light. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang barko sa harap niya at natuwa siya. Ang barkong ito ay walang alinlangan na Kaiyuan Light spaceship. Noong una, akala niya ay kakailanganin ng maraming pagsisikap para hanapin ang Kaiyuan Light, ngunit hindi niya inaasahan na pagkapasok niya, napakadali niyang nahanap ang Kaiyuan Light spaceship. Lumipad si Yang Xiaotian papunta sa spaceship. Ramdam ang pamilyar na hininga sa spaceship. Ilang taon na niyang hinahanap ang barkong ito, at ngayon ay natagpuan na niya ito sa wakas. Sa itaas ng madugong karagatan, ang malamig na hangin ay pumipindot, ngunit sa katawan ng barko, walang yelo o malamig na hangin, ngunit isang mainit na pakiramdam. Ginamit ni Yang Xiaotian ang paraan ng pagpino upang pinuhin ang Kaiyuan Light. Matapos pinuhin, nalaman ni Yang Xiaotian na maraming lihim na aklat sa sikretong silid ng sasakyang pangkalawakan. Binaliktad niya ang mga ito at nalaman niyang lahat sila ay iniwan ni Emperor Kaiyuan. Ang ilan ay mga tala ni Emperor Kaiyuan, at ang ilan ay ilang mga lihim na aklat ng mga sekta na nakolekta ni Emperor Kaiyuan. Gayunpaman, walang mga kasanayan sa espada na lumalaban sa langit sa mga lihim na aklat na ito, tanging ilang pinakamataas na kasanayan sa espada. Hindi tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga lihim na libro, at kinuha ang Kaiyuan Light sa kanyang katawan. Nang aalis na sana siya, biglang sumilay ang isang gintong liwanag mula sa dagat ng dugo. Gumagalaw ang puso ni Yang Xiaotian. Maaari bang mayroong ilang kayamanan sa ilalim ng dagat ng dugo? Ginamit niya ang Chaos 5 Elements Escape Technique para bumaba sa ilalim ng Blood Sea. Pagdating niya sa ilalim ng dagat ng dugo, nakita niya ang isang gintong bulaklak. Natigilan si Yang Xiaotian. Ang isang gintong bulaklak ay talagang tumubo sa ilalim ng dagat ng dugo. At ang gintong bulaklak na ito ay umabot na sa bilyong taong antas. Bago dumating si Yang Xiaotian sa gintong bulaklak, kinuha niya ito at inilagay sa malayo. Dati, na-activate niya ang 100 Hongmeng Sword Tablets, at binigyan siya ng Hongmeng Academy ng 6 na bilyong taong gulang na Divine Medicines. Hindi niya nilamon ang mga ito para sa paglilinang. Sa isang ito ay magiging 7 bilyong taong gulang na mga banal na gamot. Bukod dito, mayroon pa siyang 3 puso o Buddha fruits sa kanya. Kung nilamon niya ang mga ito para sa paglilinang, natatakot ako na maapektuhan niya ang tuktok ng ika-10 antas ng santo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya si Yang Xiaotian na linangin muna ang kataas-taasang katawan ng santo at ang 10,000 Realm Saint Body hanggang sa ika-28 na antas at linangin ang 200 sword arts laban sa langit hanggang sa tugatog, at pagkatapos ay paikliin ang pinakamalakas na walang hanggang puso ng Dao bago pagbutihin ang kanyang kaharian. Kung tutuusin, napakabilis ng pagunlad ng kanyang kaharian ngayon. Natatakot siya na hindi niya ito masupol at makalusot sa Great Saint Realm. Kung ganoon, hindi niya magagawang linangin ang pinakamalakas na walang hanggang puso ng Dao. Lumabas si Yang Xiaotian sa tiyan ng Blood Mountain. Ang matandang Lu, na naghihintay sa labas, ay napanatag ng makitang ligtas na lumabas si Yang Xiaotian. Pagkalabas ng Blood Mountain, pinalayas muna ni Yang Xiaotian at Old Lu ang Jielong spaceship. Sa Jielong spaceship, muli niyang pinino ang Kaiyuan Light spaceship. Pagkatapos pinuhin muli ang Kaiyuan Light spaceship, inalis ni Yang Xiaotian ang Jielong spaceship at sinubukang sumakay sa Kaiyuan Light kasama si Old Lu. Upang masubukan ang bilis ng Kaiyuan Light, ginamit ni Yang Xiaotian ang Dual System Middle Grade Avenue Holy Vein upang himukin ang Kaiyuan Light. Bigla, sa isang sipol, ang Kaiyuan Light ay naging isang stream ng liwanag at sumugod sa kalangitan. Ang bilis ay napakabilis na maging si Lao Lu ay nagulat. Sa paghahambing, ang Jielong spaceship ay isang suso lamang. Ito ay hinimok lamang ng middle grade na Great Dao Saint Vein. Kung ito ay hinimok ng upper grade na Great Dao Saint Vein o ang pinakamahusay na Great Dao Saint Vein, ang bilis ay tiyak na mas mabilis kaysa dito. Nagulat din ang gray figure na sumusunod kay Yang Xiaotian nang makita niya ang Kaiyuan Light spaceship ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, nang maabyutin niya, nalaman niyang pabilis ng pabilis ang Kaiyuan Light. Si Yang Xiaotian ang nagmaneho ng sasakyang pangkalawakan at lumipad hanggang sa ipinagbabawal na Magic Land sa napakabilis na bilis.
Sa daan, kapag dumadaan sa ilang lungsod, paminsan-minsan ay humihinto siya upang magtanong tungkol sa balita. Nang huminto siya upang magtanong tungkol sa balita, nalaman niyang Xiaotian na maraming tao ang tinatalakay ang labanan sa templo. Magsisimula na ang Temple War, right? I wonder kung sinong sect disciple ang mananalo sa unang pwesto sa Temple War na ito. Sa tingin ko ito ay ang Six Path Saint Son ng Six Path Saint Academy. Ang Six Path Saint Son ay pinakondensed ang walang hanggang daw heart ng nangungunang 1,000. Sa tingin ko ay si Humingayo. Si Humingayo ay nag-practice ng buong 50 pinakamataas na kasanayan sa espada, at may ilang nagsasabi na ang daw heart ni Humingayo ay mas malakas. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa loob ng ilang araw, unang araw na ng susunod na buwan. Dapat ay mapapanalo ni Humingayo ang unang pwesto sa Hongmeng Academy Disciple Assessment sa pagkakataong ito. Hanggat sasali siya sa Hongmeng Academy, tatanggapin siya ni Master Liao bilang kanyang personal na disipulo. Bagamat kilala ang Hongmeng Academy bilang unang puwersa sa Sanqing Continent, mayroong Sanqing Temple sa Sanqing Continent, na nakahihigit sa lahat ng pangunahing puwersa sa Sanqing Continent. Ang Sanqing Temple ay nagdaraos ng Temple War kada 1,000 taon. Sa Temple Battle, kung maaari kang manalo sa unang pwesto, ikaw ay gagantimpalaan ng 3,200 milyong taong gulang na mahiwagang gamot, 300 subaw ng 11 pangunahing banal na tubig, at maaari kang pumasok sa Three Pure Ones Temple upang maunawaan ang mga banal na estatwa at pagsasanay ng Three Pure Ones sa loob ng 1 taon. Matapos ang mga taon ng paglunok sa 10 Great Dao Holy Water para makabawi, si Uncle Ding ay walang epekto sa kanya ngayon. Tanging ang 11 Great Dao Holy Water ang makakagawa nito. Ngunit ang 11 Great Dao Holy Water ay napakahirap hanapin. Kahit na ang Hongmeng Academy ay mayroon nito, si Yang Xiaotian, ang batang dekano, ay walang karapatang gamitin ito. Sa makatuwid, ang 311 Great Dao Holy Waters na iginawad ng Temple War ay napakahalaga sa kanya at kay Uncle Ding. Gayunpaman, tanging ang mga disipulo ng mga pangunahing sekta at ang dakilang kaharian ng santo ng pamilya ang maaaring lumahok sa digmaan sa templo. Digmaan sa templo. Binasa ni Yang Xiaotian. Dahil sa transcendent na katayuan ng Sanqing Temple at sa pambihirang pagkakataon na magsanay sa Sanqing Temple sa loob ng 1 taon, halos lahat ng mga batang henyo ng Sanqing Continent ay lalahok sa bawat Temple War. Walang alinlangan na lalahok ang Six Path Saint, Humingayo, Guobi at iba pa. Gayunpaman, wala pang 8 taon ang natitira bago ang susunod na digmaan sa templo, at hindi niya alam kung makakahabol pa siya. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa templo ay nangangailangan ng Great Saint Realm, at mayroon pa rin siyang 69 na makalangit na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa espada na hindi pa niya nasanay. Sa loob lamang ng ilang taon, saan siya makakahanap ng napakaraming makalangit na kakayahan sa pakikipaglaban sa espada? Dapat mayroong maraming nakakatutol sa langit na pinakamataas na antas ng sword fighting skill sa pugad ng White Knight Demon Clan. Sinabi ni Uncle Ding, maaari mong tanungin si Teng Yi kung saan mo mahahanap ang makalangit na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa espada. Tumango si Yang Xiaotian. Iyon ang tanging paraan. Sa sobrang bilis ng kay Yuan Light, makalipas ang ilang araw, dumating sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Forbidden Demon Land. Ang Forbidden Demon Land ay nababalot ng maputlang berdeng demonyong aura, at mahinang naririnig ang tunog ng mabangis na mga demonyo na sumisigaw.